Bakit ang init-init? Hindi ko na kaya. Maligo muna tayo. Ay, may ahas. Miss Joe, nandito ka pala. Tulong, may ahas. Ahas? Wala namang ahas. Miss Joe! Miss Joe! Nag-overtime ako hanggang alas 11. Kakatapos ko lang ng PPT. Kailangan ko na namang mag-overtime. Diyos ko, alipin ako. Gagawin ko. Hoy, kinagat nga siya ng ahas. Makamandag na ahas yon. Sabi ko, araw-araw mo kaming pinag-o-overtime. Darating din ang karma mo. Hindi ba't dumating na ang karma? Mamatay ka na. Pag namatay ka, wala nang magpapa-overtime sa akin. Ay, hindi. Huwag kang mamatay. Huwag. Kahit hindi ngayon. 29 na araw na akong nagtatrabaho ngayong buwan, pero wala pa akong sweldo. Hoy, hindi ka pwedeng mamatay. So ito, para sa sweldo, ililigtas kita. Hindi, ito. Ang lamig. Yakapin mo ako. Amo ko siya. Pwede ba yon? Joe Bingya ang CEO naming Iceberg Beauty ng kumpanya namin. Pinag-o-overtime niya ako para gumawa ng PPT sa loob ng 29 na araw. Sawa na ako sa buhay na ito. Simula ngayon, ako na ang magiging lalaki niya. Sa bahay na lang niya ako mag-o-overtime. Lifan, sino ang nag-utos sa'yo na matulog? Supervisor Liu, pasensya na. Nagot ako ng sobra kahapon. Inaantok ako. Hindi ba't binayaran kita para sa overtime? Sino ang nagpantok sa'yo? Isinilang kang alipin. At nagiging pihikan ka pa. No? Bilisan mo at tapusin itong PPT. Kailangan ito agad ni Miss Joe. Ito. Lampas alas 5 na. Malapit nang mag-out. Pwede bang bukas na lang, Supervisor Liu? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na kailangan ito agad ni Miss Joe? Pagkalampas ng alas 12, pumunta ka sa personnel department para kunin ang resignation procedures. Magre-resign na ako. Ano ba naman yan? Anong sinabi mo kanina? Ako. Hindi ako pwedeng mag-resign. Namatay sa hirap ang tatay ko. Mag-isa lang nagpalaki sa amin ng kapatid ko ang nanay ko. Nagkasakit siya sa sobrang pagtatrabaho at umaasa sa gamot. Kakapasok lang sa kolehiyo ng kapatid ko. Gastos sa gamot, matrikula, at ang bahay na tinitirhan ko ay nirerentahan din. Ilang daang piso kada buwan ang renta. Kung wala akong trabaho, anong gagawin nila? Magre-resign ka ba? Hindi. Sabi ko mas magtatrabaho ako at mag-ood para sa kumpanya. Gagawin ko ang lahat at magpapakahirap. Akala ko may tibay ka ng loob, aso ka pa rin. Buisit, huwag mong hamakin ang mahirap. Kapag umangat na ako, gagawin kitang mas masahol pa sa aso. Napansin kong puno ng ambisyon ng host. Ngayon, ia-assign ko ang sistema ng comeback sa host. Lupigin ang babaeng CEO para makatanggap ng mga premyo. Una, magpapadala ng skill package para sa pag-aayos ng tubo. Ngayong gabi, maliligo ang babaeng CEO. Pwede kang pumunta sa bahay niya at maghintay. Ayusin ang tubo. Sistema? Nabubulag na ba ako? System? Nagkakamali ba ako ng nakikita? Ako. Ako ang magiging system butler mo. Ano ang kailangan mo, master? Sabihin mo sa akin. Ngayon, ipapadala ko sa iyo ang plumbing repair package. Mukhang totoo nga ito. Mahirap ako sa 18 henerasyon. Babaguhin ko na ang kapalaran ko. Babaguhin ko na ang lahat. Lifan, nababaliw ka ba? Kanino ka nagsasalita?
Overtime ng 29 na araw sa isang buwan, sino ang hindi mababaliw? Ha? Overtime? Kahit ang aso ayaw mag-overtime. Ito, umalis ka. Paalam, mga magagandang kasamahan ko. Aakyat na ako sa tuktok ng buhay. Kapag bumalik ako na ang lalaking gusto ninyong lahat. Ano, Lifan, nababaliw ba siya? Pinunit niya talaga ang PPT na ibinigay ni Supervisor Liu sa kanya. Sino ang pumunit ng PPT ko? Hindi ako. Nababaliw si Lifan. Diyos ko, ang bilis malaman nitong matandang bruha. Gusto niya akong pagalitan? Hoy, hindi ko sasagutin ang tawag mo. Oh. Ate system ko, huwag mo akong lokohin. Isinugal ko na ang lahat para labanan ang matandang bruhang iyon. Huwag mo akong lokohin. May paraan talaga ako. Mapapasakop ko ang magandang CEO. Kung hindi, matanggal ako bukas sa trabaho. Ang gastos sa pagpapagamot ng nanay ko, ang matrikula ng kapatid kong babae, at ang upa ko ay lahat babayaran mo. Host, huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung gagana man or hindi, problema mo na iyon. Bakit hindi mo ako tulungan? Paano ko mapapasakop ang magandang CEO? Si Joe Bing niya ay kilala bilang isang demonyong parang yelo. Lagi siyang may dalang kutsilyo at kutsilyo sa ilalim ng unan. Kung hindi siya masaya, talagang sasaksakin ka niya. Ako, isang hamak na tao. Mapapasakop ko ba siya? Ako ay isang shell lamang na walang kaluluwa. Kung matagumpay na mapapasakop ng host ang babaeng CEO, magiging tunay na tao na ako. At samahan ng host habang buhay. Gusto ko rin maging tunay na tao. Pakiusap, host. Host, kaya mo yan, kaya mo yan. Pwede kang maging tunay na tao? Ang galing. Kailangan kong magsikap. Tara, pasakupin natin ang magandang CEO. Bumigay ang tubo sa banyo. Bilisan mo at humanap ng tubero. Sige, Miss Joe, gagawin ko kaagad. Gagawin ko kaagad. Teka. Anong problema? Ikaw ba ang tubero? Marunong ako, eksperto sa pag-aayos. Ayos yan, bumigay ang tubo ni Miss Joe. Puntahan mo at ayusin mo. Nako, totoo pala ang sistema. Ngayon, aalis na ako. Anong problema, pare? Babayaran kita. Sige, aayusin ko kaagad. Miss Joe, narito na ang tubero. Pamilyar ang itsura ng taong ito. Aray, ahas? Ito pala yung tao sa panaginip ko na naging tubero. Nakarelasyon pala ako sa isang tubero. Sir, nasaan ang sirang tubo? Dalhin mo ako para makita. O, sumunod ka sa akin. Bagong kabit lang ang tubong ito, ang pangit naman ng kalidad. Okay lang. Sir, kaya kong ayusin. Ganito. Humanap ka ng pirasong tela o kung ano at tatakpan ko muna ang tumutulong tubo. Okay ba ito? Ito pala ang tirante mo. Mahalaga ba? Hindi mukhang bago pa ito. Sayang naman kung gagamitin lang para sa tubo. Huwag mo nang intindihin. Ako na ang bahala. Bilisan mo at ayusin. Hindi pa ako nakakaligo. Sige. Aayusin ko na agad. Nakakainis. May panaginip akong basa kagabi at hindi ko ito malilimutan. Akala ko hari siya ng mga lalaki, pero tubero lang pala.
Kaninang hapon, napanaginipan kong kinain siya ng ahas. Hinigop ko ang lason para sa kanya. Tapos nagkantutan kami. Kung makakantot ko lang siya talaga, okay lang mamatay. Wala akong pakialam. Hindi ako mag-aasawa ng empleyado ng amo. Hindi siya magaling na empleyado. Kahit na siya ay isang CEO na yelo o demonyo, desidido ako. Ang pagbangon sa buhay ay hindi dapat mahina. At ang rurok ng karera ay dapat lakas ang akyatin. Amo tapos na. Magkano? Hindi, libre. Ano, walang bayad? Bakit? Dahil bata ka at maganda at single ka at gusto kitang tulungan ng libre sa tubo. Sa huli, ang pagtulong at pag-aalaga sa mga babaeng single ay tungkulin naming mga lalaking single. Ano, gusto mo akong ligawan? Nababaliw ka ba? Isa kang hamak na tubero. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Anong lakas ng loob mo na ligawan ako? Kunin mo ang pera at umalis. Kunin mo ang pera at umalis ka. Hindi, ang sama ng ugali mo at minamalit mo ang mga mekaniko. Paano mo sasakupin, kapatid na sistema? Walang madaling pera sa mundo, ni pag-ibig na madaling makuha. May mga pagsubok talaga sa daan. Kung makakakain ka ng alimango, nasa sayo na yan. Dapat mong maintindihan ang kahulugan ng pagsakop. Sakupin. Gets ko, ibig sabihin, hindi ka dapat maging banig. Anong tinitingnan mo? Umalis ka. Pasensya na, 200 piso. Kulang. Kulang, magkano ba ang gusto mo? 10,000. Ano, 10,000 ang singil mo para mag-ayos ng tubo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ako ordinaryong repairman. Espesyalista ako sa paglilingkod sa mga high-end na tao. Isang eksklusibong custom repair master. Ang appearance fee ko ay karaniwang hindi bababa sa 10,000 piso. Nangungutong ka. Hindi yan pangungutong. Bawat industriya ay may sariling antas. Halimbawa, ang barbero na nagugupit ng buhok ng ordinaryong tao 10 lang kada gupit. Samantalang ang hairstylist para sa mga celebrity, libo-libo ang singil. Ang serbisyong ito na mataas na uri ay dekalidad at may halagang emosyonal. Ito ay sining. Ang sining ay walang katumbas na halaga. Sa tingin mo ba, sobra ang singil kong 10,000 piso sa'yo? Kalakaran lang yung halagang emotional at sining. Anong halagang emotional at sining ang mayroon ka? Paano naman wala? Inayos ko ang tubo mo nang hindi naniningil at pinuri kita dahil maganda ka. Nakapagbigay na ako ng halagang emosyonal. Hindi mo lang naiintindihan ang sitwasyon. Bukod pa riyan, ang isang ordinaryong tubero para ayusin ang iyong mga tubo. Hindi bababa sa ilang oras, samantalang ako, ilang minuto lang ang ginugol. Ito ay sining na mataas na uri. Akala ko ang mga mayayaman ay mapagbigay at may malawak na pangunawa. Hindi ko inasahan na ganoon kakuripot at akusahan ang iba ng panloloko. Hindi. Kung hindi mo kayang tamasahin ang mga serbisyong high-end, sabihin mo lang. Kung wala kang pera, sabihin mo lang. Kung pupurihin mo ako dahil gwapo ako at sasabihin gusto mo ako, pwede ko namang hindi singilin ang pera mo, di ba? Kahit mukhang wala kaming pera pero mas mapagbigay at matapang kami kaysa sa iyo. Sinasabi mong mas mapagbigay ka kaysa sa akin, mas matapang kaysa sa akin. Paano naman ako hindi? Nangangahas akong sabihin ngayon. Nangangahas akong ibigay ang lahat ng aking kayamanan at maging wala. Nangangahas ka ba? Nangangahas ka bang ibigay ang lahat ng iyong kayamanan at maging wala? Ako, At kung sasabihin mong gusto mo ako ngayon at gusto mong matulog kasama ko, papayag agad ako. Kung sasabihin kong gusto kita at gusto kong matulog kasama mo, papayag. nakilala ko talaga ang isang palaboy. Kalimutan mo na, bibigyan kita ng 10,000 pera. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ilabas mo ang iyong telepono at basahin ang code. Binabati kita, nilupig mo ang babaeng CEO. Ang halaga ng bawat paglupig ay 10,000. Ang gantimpala sa host ay kasama sina Shenong, Bianque Huatuo, Li Shijen at Zhang Zhongjing, ang kumpletong sistema ng 5 dakilang santo ng medisina, kasama ang isang pagkakataong iligtas ang dalaga. Ngayon ay ipinamamahagi na ang gantimpala. Buisit, ito pala ang ibig sabihin ng paglupig at nakatanggap ako ng napakalaking gantimpala. Kung gayon, talagang magiging mas walang pakundangan at hindi matatalo ako. Bilisan mo, iscan ang code at umalis ka na. I-scan ang code. Ipapaalam ko sa iyo, ako ang lalaking hindi mo kayang bayaran at ang lalaking hindi mo makukuha. Sino ka at ano ang ginagawa mo?
Mrs. Joe, igapos mo ang sarili mo. Sumama ka sa amin. Huwag kang gumawa ng anumang kapusukan. Sasabihin ko sa'yo, may mga gwardya ang aking villa. Tumawag na ako ng tulong. Ang gwardiya ay pumunta na sa hari ng impyerno. Ano, pinatay mo ang gwardya? Hayaan mong ipakilala ko muna ang sarili ko. 10 taon na ang nakalipas, ang pagkawala ng mga tao ay misteryoso. Nagpadala ang mga bansa ng mga nangungunang ahente para imbestigahan. Sa wakas, nalaman nila na lahat ng ito ay gawa ng isang mahiwagang puwersa. Ang mahiwagang puwersang ito ay tinatawag na Dark Council. Ito ay isang supergrupo ng kriminal paglalako ng droga, pagsusugal, panloloko, pagpatay, pangangalakal ng tao at pangangalakal ng organo at iba pang komprehensibong negosyo. Ang kaakit-akit na Presidenteng Joe. Ngayon ay iniisip mo may lakas at kwalifikasyon ba kami para dalhin? Hindi kita kilala at hindi kita inaway. Bakit mo ako hinahanap? Kami ay mula sa Dark Society Assassination Group. Hindi mo na kailangang makilala kami. Pera lang ang habol namin. May gusto sa buhay mo. Naiintindihan mo? Sino ang may gusto sa buhay ko? Magkano ang binayad sa inyo? Doble ang ibabayad ko? Ay hindi, triple. Walang saysay yan. Ang patakaran ng aming grupo ay mahirap nang bawiin. Pinagbigyan na kita sa pakikipag-usap. Iyon na ang respeto ko sa'yo. Maganda ka. Gusto mo bang makipagkantutan muna sa amin bago ka mamatay? Kung mapasaya mo kami, papatayin ka naming mabilis. Huwag kayong gumawa ng masama. Matutulungan mo ba ako? Basta matulungan mo ako, gagawin ko ang lahat. Hindi. Hoy, tubero lang ako. Hindi kita kilala. Huwag mo akong lalapitan. Sige, ang daldal na niya. Bigyan na lang natin ng gamot. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Ito. Ang init-init ko. Tulungan mo ako. Bata, magpakamatay ka na lang para hindi na kami mahirapan. Hindi, Ginoo. Tubero lang po ako. At hindi ko siya kilala. Hindi naman ako dapat target ninyo, di ba? Hindi ka target ng aming pagpatay. Pero kailangan mong mamatay dahil nandito ka. Wag, Ginoo. Tao rin naman ako. Hindi nyo lang ako pwedeng patayin ng basta-basta. Isa kang mababang uri ng trabahador. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagkatay lang ng manok. Mabuti pa, ikaw na ang gumawa. Gusto mo ba akong magpatay? Kung ako ang gagawa, pira-pirasuhin ka. Pota, sobra na kayo. Pero tubero lang talaga ako. Hindi rin ako marunong makipag-away. Ang init-init ko na. Hindi ko na kaya, tulungan mo ako. Patayin mo siya. Adi. Anong gusto mo? Hoy pare, kuya, eto ako may pita ka. Ibibigay ko sa inyo lahat ng pera. Hihiling lang ako, kapag papatayin nyo ako, maging mabilis lang. Takot na takot ako sa sakit. Gamitin ang kasanayan ng isang doktor, pagkalason at pagkapunit ng bituka. Magkano? Mga 2,000 piso. Sapat na yan para makapunta kayo sa KTV at umorder ng babae at kumanta. Hindi sapat ang 2,000 piso. Sapat lang yan para makapagpamassage ako sa foot spa. Okay lang ang magpamassage. Maaaring maging komportable sandali. Tingnan mo ang mga kasama mong ito. Napakahirap ng trabaho nila. Kung bibigyan mo sila ng 200 piso bawat isa, hindi ba't mas magiging mabuting amo ka nito? Kahit na mahirap ang buhay mo, pero may sentido common ka naman. Heto, 200 para sa bawat isa sa inyo. Pagkatapos ng transaksyon, magpa-foot massage kayo. Sige, ipadala na natin ang baka sa huling hantungan. Ipapadala ako sa huling hantungan, ipapadala muna kita sa daan. Anong ibig mong sabihin, boy? Sa totoo lang, wala nang iba. Yun na siguro ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, isa akong dalubhasa sa paggamit ng lason. Nilagyan ko lang ng lason ang mga pitaka. Kaya ngayon, lahat kayo ay nalason na. Ang mga buhay ninyo ay nasa kamay ko na. Nagbobolahan ka lang. Nakapatay na ako mula Fusang hanggang Daxia. Marami na akong napatay. Hindi kita takot. Anong nangyayari? Masakit ang tiyan ko. Masakit din ang tiyan ko. Baka naman nalason tayo? Talaga bang nalason ako? At ang lason ang sumisira sa bituka. Sa maikling panahon, magdudusa ka. Ang sakit na ito ay parang libong hiwa. Ikaw, paano mo? Isang maintenance worker, nalason ng mga tao. Sa totoo lang, sa pamamagitan ko, malalaman mo ang isang katotohanan. Huwag mong hamakin ang mga maintenance worker at huwag mong hamakin ang mga nasa mababang uri. Kung hindi, mamamatay ka ng hindi alam kung paano. Papatayin kita. Putang ina mo! Gusto mo akong patayin? Hindi gumagalaw ang mga kamay ko at hindi gumagalaw ang mga paa ko.
Susunod, makakaramdam ka ng kahinaan sa buong katawan mo. Ang mararamdaman mo lang ay walang katapusang sakit at pag-iyak. Pare, nagkamali ako. Tulungan mo ako. Magtatrabaho ako para sa iyo sa hinaharap. Hindi na kailangang maghintay, pwede ka nang magtrabaho para sa akin ngayon. Maliit na magnanakaw, nangahas kang pumunta sa aming daksya para gumulo. Ito ang wakas mo. Hindi ka palalayain ng kadiliman pagkatapos nating mamatay. Hindi nito ako palalayain. Ang galing-galing ko. Kanino ako magpapaliwanag? Kanino ba ako magsasabi? Kanino ako kailangang magpaliwanag? Ako ba? Hindi ko na kaya. Mainit na mainit ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Iligtas mo ako. Sistema, hindi pwede. Pwede na ba akong makipagtalik sa kanya ngayon? Amo ko siya. Kilala siya bilang Miyaiweshi Tai ng kumpanya. Ang demonyo. Magulat punong abala. Matatanggap mo lang ang premyo kapag napasunod mo ang babaeng CEO. Oo, nakalimutan ko ito. Ano pa ang sasabihin? Gagawin ko ang lahat. Tungkol ko itong gawin. Tulong! Sumasakit ang tiyan ko. Hindi pwede. Nakipagtalik nga talaga ako sa babaeng amo ko. Biwas ba ito o sumpa? Magkakaproblema ba ako sa kanya o pakakasalan niya ako at ako naman ang magiging amo? Binabati kita, host. Sa pagsupil, sa babaeng CEO, 10,000 puntos para sa isang pagsupil. Kasanayan sa pag-aangkin ng kaluluwa ng host. Ang tinatawag na kasanayan sa pag-aangkin ng kaluluwa ay sa isang iglap. Maaari mong pansamantalang angkinin ang katawan ng iba, gamit ang iyong sariling kamalayan upang makontrol ang kamalayan ng ibang tao at magpasya para sa kanila. Ngayon, ipinapasa ko sa iyo ang kasanayan. Wow, ang galing ng kasanayang ito. Binabati kita sa bagong skill na nakuha mo. Magpatuloy ka sa paglubig sa babaeng CEO. Sige na. Hindi ko inaasahan na pagkatapos kong grumadot sa kolehiyo, sa kumpanya lang ako magtatrabaho. Mag-overtime araw-gabi, gumagawa ng PPT at laging kinakabahan. Natatakot akong matanggal. Nakasiping ko ang laging mataas ang tingin sa sarili, ang babaeng CEO na tinititigan ko lang dati. Dumating na rin ang masasayang araw. Kayo po ba? Bakit kayo nasa kama ko? Gising na po kayo, Miss Jo. Sino ka talaga? Anong ginawa mo sa akin? Ako. Bastos ka! Ang lakas ng loob mong lapastanganin ako. Papatayin kita. Huwag. Paano mo papatayin ang asawa mo? Sinasagip kita, sinusundo kita. Kalokohan. Hindi kita kailangan para sagipin ako. Pag-isipan mong mabuti. Dilim, pagka-kidnap kagabi. At ako. Sige na, swerte ko na lang. At sinamantala mo pa, umalis ka na. Ayokong makita ka ulit. Pagkatapos nating magkatulugan, palisin mo na ako. Sige, kung may pangangailangan ka sa katawan sa hinaharap, ikaw na ang bahala. Ako na ang bahala. Hindi kita kailangan. Umalis ka na. Ay, mga patay. Bakit ang daming patay sa kwartong ito? Tumigil ka dyan. Ano ulit ang ginagawa mo? Bakit patay na ang lahat ng mga taong ito?
Nakalimutan mo, lahat sila ay galing sa konseho ng kadiliman. Kagabi, sila ay inupahan para patayin ka. Para protektahan ka, nilason ko silang lahat hanggang mamatay. Ano? Nilason mo ang lahat ng miyembro ng konseho ng kadiliman? Wala akong pakialam kung anong samahan sila galing. Gusto nila akong patayin, kailangan ko silang unahing patayin. O hindi. Ang konseho ng kadiliman ang pinakamapanganib na puwersa sa mundo. Lahat sila ay namatay sa bahay ko. Malaki na ang problema ko ngayon. Halika rito. Ano? Halika lang rito. Hindi? Ang tanga mo talaga. Anong ibig mong sabihin? Hindi. Inupahan sila para patayin ka, pero namatay sila sa bahay mo. Anong kinalaman nito sa kanila? Kung hindi sila namatay sa bahay mo, ikaw ang mamamatay sa bahay mo. Tama. Inupahan sila para patayin ako. Sino? Sino ang umupa ng ganoong kalaking demonyo para patayin ako? Wala akong pakialam kung sino ang umupa sa kanila. Sarili mong problema iyan. Mauna na ako. Hoy, teka. Hindi. Anong ginagawa mo? Kaya mong lasunin ang 4 na tao mula sa konseho ng kadiliman. Hindi ba't napakagaling mo? Hindi usapin kung magaling ako o hindi. Anong kinalaman nito sa'yo? Magpresyo ka. Gusto kitang maging bodyguard ko. Hoy, pasensya na. Ang ugali mo kanina ay nakakainis sa akin. Ayokong makipagtrabaho sa mga taong ayaw sa akin. Manatili ka na lang sa bahay at maghintay na ma-assassinate. Hindi kita paglilingkuran. Paalam! Basta gusto mo, maaari kang maglagay ng mga kondisyon. Kahit gaano katagal, ikaw ang magsabi ng kondisyon. Kung ganoon, maglalagay ako ng kondisyon. Gusto kong maging asawa mo at magsaya kasama mo araw at gabi. Hindi. Ako ang presidente ng isang nakalistang kumpanya. Ikaw ay isang maintenance worker lang. Gusto mong maging asawa ko, nangangarap ka at baliw ka. Sabi ng nanay ko, dapat manghas mag-isip ang isang lalaki at gawin ito. Maliban kung ikaw ang nobya ko, wala akong makitang dahilan para kumbinsihin ang sarili kong protektahan ka. Talagang hindi. May phobia ako sa mga lalaki. Kapag mas ordinaryong lalaki ang lumalapit sa akin, nandidiri ako. Hindi pa nga nobyo. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking advanced na charm. Kailangan kong mag-possess ng katawan ng isang tao. Gusto kong mag-possess kay Joe Bingya at tulungan siyang magdesisyon. Mahal, gusto mo bang maging asawa mo ako ngayon? Oo, gusto ko. Hindi pa ako nakakakita ng maintenance worker na kasing gwapo mo. Gwapo ka at malakas. Gusto kong maging bride mo tuwing gabi. Sige, noon, nag-o-overtime ako para sa iyo araw-araw sa kumpanya. Mula ngayon, mag-o-overtime ako kasama mo sa kwarto mo tuwing gabi. Babala sa host, ang paggamit ng skills para kontrolin at lupigin ang object ay isang illegal na operasyon. Ang paglupig ay hindi valid, isang babala. Hindi ito gagana. Dapat mong lupigin gamit ang sarili mong lakas. Sige. Bakit hindi tayo umatras ng isang hakbang? Paano umatras? Maliban sa bagay na iyon, maaari kang maglagay ng anumang ibang kondisyon. At saka, napatay mo na ang lahat ng miyembro ng Dark Society. Kung hindi mo ako protektahan, darating din sila para maghiganti sa'yo. Ngayon, nasa iisang bangka tayo. Pag-isipan mo ito. Mangyaring isipin, kung hindi ka makakasama sa tabi ng babaeng CEO, ang iyong conquest mission ay magiging bigo. Sige, pero may kondisyon ako. Anong Para mapangalagaan ka, kailangan kitang protektahan ng 24 na oras sa isang araw. At oo, ang sahod ay hindi dapat bababa sa 1 milyon kada buwan. 1,000,000 ang buwan ng sahod, maaari kang magnakaw. Ito ang Dark Council. Ang level ng panganib ay SSS. Hindi ito gaanong mapanganib kaysa sa pagiging bodyguard ng isang presidente. Pag-isipan mo. Sige, deal. Ano ang gagawin natin sa mga ito ngayon? Tatawag ng pulis? Bakit tatawag ng pulis? Ang pagharap sa mga terorista ay hindi ganoon kahirap. Anong nangyayari? Normal lang yan. Ito ay isang mahiwagang medikal na kasanayan mula pa noong unang panahon. Pulbos para matunaw ang buto. Kayang gawing wala ang isang tao sa isang iglap.
Kaya, sinasabi ko sa iyo, dapat maging mabait ka sa akin sa hinaharap. Kung gagalitin mo ako, baka hindi sinasadyang gawin kitang wala. Ako, magkasama na tayo ngayon. Binabati kita sa pagtagumpay sa CEO na may gantimpalang 100,000 puntos. Dati, makakakuha ka ng isang god level na skill. Ngunit dahil sa nauna, ngunit ibinawas ito sa 0. Sige, matuto sa mga pagkakamali. Pupunta na ako sa trabaho. Hindi maginhawa para sa'yo na sundan ako sa kumpanya. Panatilihin mo lang ang distansya. Protektahan mo lang ako ng palihim. Ayos lang, Miss Joe, empleyado rin ako ng kumpanya. Maaari itong maging aking undercover na pagkakakilanlan. Mag-text ka lang sa akin kapag tapos ka na sa trabaho. Ano, empleyado ka ng aming kumpanya. Ano ang trabaho mo? Nasa planning department ako, gumagawa ng mga PPT. Ano, empleyado ka ng aking kumpanya. Ginawa mo yun sa akin. Hindi mo pa ba napapansin? Hindi ako ordinaryong empleyado. Sanay ako sa pag-aayos at magaling sa paglalason. At marami pang misteryosong kakayahan na hindi pa nabubuksan. Baka ako ang pinakamayaman sa buong mundo. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Pumunta ako sa kumpanya mo para mag-experience ng buhay. Ang dami mong napanood na maikling drama. Hoy, seryoso ako. Hindi ka naniniwala sa akin? Lifan, wala ka ng pag-asa. Ilang beses nang pumunta si Director Liu sa workstation mo, matatanggal ka na. Wala siyang kakayahang tanggalin ako. Trabaho lang naman ito. Ang pangit pa. Wala akong pakialam doon. Lahat yan dahil sa amo. Ginagawa ko lang ito nang hindi bukal sa loob. Ano ang pinagsasasabi mo? Lifan, opisyal kitang ini-inform na natanggal ka na. Ikaw na ang magmakaawa para kumita ng panggamot ng nanay mo at pang-tuition ng kapatid mong babae. Ano, gusto mo akong tanggalin? Hindi ba malakas ang boses ko? Sige, makinig kang mabuti. Marubdob kitang ini-inform ngayon na ikaw, isang hamak na alipin, ay natanggal na. Sino ka ba? Tumingin ka ba sa salamin kaninang umaga? Anong karapatan mo para tanggalin ako? Wala akong karapatang tanggalin ka. Ako ang vice-presidente at direktor ng planning department at isang mahalagang empleyado ng kumpanya. Ikaw ay isang hamak na empleyado lang. Hindi ka nakinig sa arrangement ng overtime at pinunit mo pa ang PPT at nahuli ka ngayon. Tinatanggal kita. May tutol ka ba? Well, kung ganon, sasabihin ko sa iyo ang isang nakakagulat na balita na si Miss Joe. May gusto siya sa akin. Baka ako ang maging bagong amo mo. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, si Joe Binya. May gusto siya sa akin. Maari na akong maging bagong boss ninyo. Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan. Ang lakas ng loob mong insultuhin si President Joe. Sino si President Joe? Ang pinakamagandang babae sa gusaling ito, ang pinakabatang CEO ng isang pampublikong kumpanya sa Daxia, isang nangungupahan na nakatira sa isang inuupahang bahay. Ang lakas ng loob mong sabihing may gusto sa'yo si Joe. Tapos ka na ngayon. Ang pagtatanggal ang pinakamagaan na parusa. Dapat mong hayaan si President Joe na putulin kang 2 beses bago kanya tanggalin. Jiang Xiaoyan. Opo. Bilisan mo at tawagin mo si President Joe. May isang gago rito na naninira kay President Joe. Opo. Ngayon talagang tapos na si Lifan. Hindi lang tapos. Si Miss Joe ay isang demonyo. Narinig ko na ang huling taong nagalit sa kanya. Tinaga ng mahigit 20 beses. Wala akong pakialam kung ano ang problema mo ngayon. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ngayon din, ipapataw ko sa iyo ang parusang kamatayan. Gising ka na! Tinuligsa mo ako ng 3 taon, tomboy. Dati, mabait ang ugali ko, pinagtiisan kita. Pero hindi ka pa rin nagsisisi. Kaya ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas ng loob. Ano ang lakas ng loob mo? Ito ba ang iyong inang may sakit? O ang iyong kapatid na babae na hindi makapag-aral? Ang sakit ng nanay ko at ang hindi makapag-aral ng kapatid kong babae, walang kinalaman sa iyo iyon. Dapat kitang paluin. Ikaw, gago ka. Sumusobra ka na. Ang lakas ng loob mong paluin ako? Guardia! Director Liu, Ang asnong ito ay nangahas na paluin ako. Dakpin ninyo siya para sa... Hinahamon ako nitong lalaki. Ipakulong mo siya para sa akin. oo. Hindi. Tara. Hindi, 2 galaw lang. Gusto mo pa bang suntukan ako? Kailan naging ganito kalakas ang Lifan? Oh, parang master sa pelikula. Akala mo may kasanayan ka, napakagaling mo.
Sasabihin ko sa'yo, lumabag ka sa mga patakaran ng kumpanya sa paggamit ng dahas at lumabag sa batas. Kapag dumating ang Joe, hindi lang ikaw ay tatanggal, ipapakulong ka rin. Wow, gusto mo akong ipakulong? Natatakot ako. Natatakot? Huli na. Kapag nakulong ka, pahihirapan ka ng mga bilanggo hanggang sa mamatay ka. Malalaman mo ano ang halaga ng pagiging mayabang. Sige, magpusta tayo. Pipusta ko na ikaw ay tatanggal at ikaw ay ipapakulong. Ano ang sinabi mo? Sinabi mo na tatanggal ako at ipapakulong ako? Oh, ikaw sa kumpanya, ikaw ang pangkalahatang tagapamahala at Ginoong Wu. Pinapaboran mo ang sarili mo. Ito ang suhol para sa'yo. Pinapahintay mo sila at kumikita. Kapag hindi sila nagbigay ng benepisyo sa'yo, ginigipit mo sila. Ang ginagawa mo ay lumabag sa batas laban sa panunuhol ng kumpanya. Kaya, tapos ka. Oh my God, nagsasabi ng ganito ang Lifan. Ano ang nangyari sa kanya ngayon? Totoo, siguro nabaliw siya dahil sa Liu mating. Wala na siyang pag-asa. Okay. Hindi ko talaga inakala ikaw isang maliit na asno. Gusto mong pigilan ang braso at paa ko ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa'yo paano ko papatayin ka. Para walang pera ang nanay mo para sa gamutan. At hindi makapasok sa paaralan ang kapatid mong babae. Ay nako, dumating na si Joe. Dumating na si Joe. Tingnan mo ang pagkamatay mo. Huwag kang mag-alala, masungit. Hindi ako mamamatay. Ikaw ang mamamatay. Ikaw o ikaw. Ano ang nangyari, Supervisor Liu? Itong maliit na empleyado sa planning department hindi nag-overtime kahapon at sinira ang PPT. At nahuli sa trabaho at nanakit ng guard. Pinagtanong ko siya, naglakas loob siyang insultuhin ka, President Joe. Ininsulto niya ako? Paano niya ako ininsulto? Sabi niya ang dahilan kung bakit siya napakawalang ingat dahil gusto mo siya. Baka maging bagong amo ko pa siya. Ikaw. Sinabi mo talaga yan? May mali ba sa sinabi ko? O gusto mo talagang makinig sa kanya, tanggalin mo ako. Tingnan mo kung gaano siya kapalalo, Miss Joe. Isa lang siyang maliit na empleyado sa kumpanya. Bakit siya napakapalalo? Lifan, alam kong may kakayahan ka pero kailangan mong malaman ang lugar mo. Ang pinupunto ko ay itong workplace bully, si Liu Meiting. Gamit ang kanyang posisyon para maghanap ng personal na pakinabang at makasira sa interes ng kumpanya. Dapat siyang tanggalin agad at parusahan ayon sa batas. Nagsisinungaling ka. Dapat kang tanggalin at ikulong. Sige, tumigil na kayong mag-away. Sumama ka sa akin sa opisina. Hoy, hindi! Bakit pupunta sa opisina? Kailangan mong manatili muna dito bago natin tanggalin itong workplace bully. Nagtuturo ka sa akin kung paano magtrabaho. Hindi ka sapat na prangka. Bakit hindi mo hayaan akong turuan ka kung paano magtrabaho? I activate ang Soul Possession skill. Gusto kong sakopin si Joe Bingya at tulungan siyang magdesisyon. Soul Possession skill na activate. Sakupin si Joe Bingya. Tingnan mo. Ginang Joe, isang maliit na empleyado lang siya. Grabe na ang kapal ng mukha niya. Paano siya nangahas na turuan ka, Ginang Joe? Sa tingin ko, pwede mo na siyang ipaaresto ngayon sa pulis. Sino ang gusto mong iparesto? Siya. Ipaaresto mo siya. Oo, sinaktan niya ang gwardya at bastos siyang sumagot sa'yo. Nararapat lang na arestuhin siya. Ang kapal ng mukha mo, Lifan. Bilang isang maliit na empleyado sa planning department, 29 na araw siyang nag-o-overtime kada buwan. Hindi tumigil. Kahit nung nagkasakit siya at hindi na kaya, pinagbantaan mo pa siya ng pagre-resign. Kahapon, personal na bagay lang iyon, hindi nakapag-overtime. Pinagbuhatan mo siya ng kamay ng gwardiya. Hindi ba dapat siyang lumaban? Ano ang kasalanan niya? Tama. Ginang Joe, bakit mo siya lubusang kilala? Bakit ko siya lubusang kilala? Sige, dahil tinanong mo na ako, sasabihin ko na ang totoo. Sa mga nakaraang taon, hindi ako tumingin sa kahit na sinong lalaki. Iyon ay dahil palagi kong gusto si Lifan, siya lang ang nasa puso ko. Hindi, sinabi mong gusto mo siya. Ano, may problema ba kung gusto ko siya? Imposible, Presidente Joe. Napakagaling mo. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang pinakabatang punong ehekutibong opisyal ng isang nakalistang kumpanya sa mundo. Si Lifan ay isang maliit na empleyado lang. Kahit ako, hinahamak ko siya. Paano mo magugustuhan ang isang tulad niya? Wala kang alam. Ang isang lalaking tulad ni Lifan, hindi mo alam kung gaano siya kapangyarihan. Hindi lang siya interesado sa katanyagan at kayamanan. Hindi nakikipag-agawan o nagpapakitang gilas. Ikaw lang ang mayabang at mapanghamak. Sa aming kumpanya, paano nagkaroon ng isang tulad mo? Tama. Mula ngayon, makikinig ako kay Lifan. Tatanggalin kita at imbestigahan ang iyong mga ginagawa sa kumpanya.
Kapag may nakitang ebidensya ng krimen, ipapasa namin ito sa mga autoridad. Hindi. Miss Joe, ako ang pangunahing haligi ng kumpanya. Sa mga nakaraang taon, inialay ko ang sarili ko sa pag-unlad ng kumpanya. Ginawa ko ang lahat para sa kumpanya. Walang saysay. Kahit si Lee Fan, isang masipag at dedikadong empleyado, binubuli mo siya. Sinisira mo ang kultura ng aming kumpanya. Hindi ka namin palalampasin. Umalis ka na. Naku, bakit napakagaling ni Lifat? Grabe, ang galing. Gusto pala siya ni Miss Joe. Lifan, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yon. Nakikiusap ako, pakiusap mo kay Presidente Joe. Huwag sana akong tanggalin, okay? Umalis ka mapagmataas. Sige, ang tigas mo. Sasabihin ko sa'yo, may connection ako sa taas. Maghintay. Hintayin mo lang at makikita mo. Anong nangyari kanina? Wala namang nangyari. Kanina lang, Miss Joe. Para kang si Bao Zheng. Pinarusahan mo ng malubha si Liu Meiting yung bully sa trabaho. Para sa lahat ng empleyado ng kumpanya, naibuhos mo ang galit para sa lahat ng empleyado. Talagang nakakasatisfy. Lahat. Sa tingin nyo ba? Oo, ang galing, ang galing. Ang galing. Hindi ko inaasahan si Liu Meiting ay karaniwang mapagpakumbaba at magalang sa harap ko. Hindi ko inaasahan na siya ay kinamumuhian ng lahat. Eksakto. Ay tapos na ang lahat. Gawin ninyong mabuti ang inyong trabaho. Wow, Lifan, ang galing mo talaga. Kahit si President Joe, sumusunod siya sa'yo. Oo, paano mo nagawa? Mukha kang ordinaryo araw-araw, nakakapagpapaalis ka ng mga executive. Mukhang masyado akong mababaw. Palagi kong akala na katulad mo kami isang masipag na empleyado. Hindi ko inaasahan na paborito ka ng CEO. Wala. Medyo ordinaryo lang. Balik tayo sa trabaho. Ayoko na nga gumawa ng PPT. Bigla kong naisip na ang gwapo niya. Kung magiging nobyo ko siya, masaya ako. Gusto siya ni Miss Joe. Hindi niya ako gusto, 'di ba? Hoy ate. Nasaktan ng nanay ko. Anong nangyari? Hindi. Anong nangyayari? Si pinsan ko na si Jang Jun at mga kaibigan niya. Pinsan Jang Jun. Hindi ba't pagkamag-anak tayo? Bakit niya sinaktan si nanay? Tungkol sa bahay. Hindi ko maipaliwanag ng maayos sa ilang salita. Bumalik ka agad. Gusto kong dalhin si nanay sa ospital. Hinarangan nila ang kotse sa labas at ayaw akong payagang tumawag ng sasakyan. Naghihingalo na si nanay. Mga hayop! Huwag kang matakot, Nay. Hintayin mo ako. Ni Fan, saan ka pupunta? Aalis na tayo ngayon. Ay, nagmamadali ako. Mauna ka na. Hoy, ikaw. Bastos ka, Lee Fan. Nanay. Nandito ka na kuya. Dalhin mo agad si nanay sa ospital. Naghihingalo na si nanay. Huwag niyo siyang dalhin sa ospital. Hindi niyo siya pwedeng dalhin sa ospital. Si nanay, si Jang Jun ang nanakit, di ba? Jang Jun. Nanay ko pa rin ang tiyahin mo. Bakit mo siya sinaktan? Huwag mo na akong kausapin na parang magkamag-anak tayo. Wala akong kamag-anak na kahiya-hiya tulad niyo. Hindi kayo karapat-dapat. Sagabal kayo sa pagyaman ko. Kami ang humahadlang sa'yo para yumaman? Paano kami nakakahadlang sa'yo para yumaman? Ito ang kontrata para gibain ang bahay. Kapag pumirma ka, ayos na tayo. Bigyan kita ng konting buto para makain. Kapag hindi ka pumirma, si nanay mo ang halimbawa. Susunod kayo ng kapatid mo sa yapak niya. Kaya gusto mong ipagiba ang bahay ko ng sapilitan. Kaya gusto mong gibain ang bahay ko. Anong forced demolition? Hindi ba't sinabi sa kontrata na ako ang magbabayad? Anong pera? Ito lang ang bahay na tinitirhan namin. Binigyan mo kami ng 5,000 piso at pinapalipat mo kami. Anong magagawa ng 5,000? Anong hindi magagawa ng 5,000? Mag-upa ka ng bahay sa lungsod. Ilang daang piso lang kada buwan. Sapat na yan para makapag-upa ka ng 1 taon. Magkano ang 1 kilong patatas sa inyo? 2 piso. Mabibili mo ng 2,000 kilo. Sapat na yan para mabusog ka. Ano pa ang gusto mo? Binigyan kita ng mukha, di ba? Putang ina. Isa kang putang inang manggagawa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang lakas ng loob mong saktan ng nanay ko. Hindi lang saktan, kaya kitang patayin. Isa kang pangit na kopya ni Tian Gang. Saksakin mo yan hanggang mamatay.
Huwag kang magpadalos-dalos. Ang nasa likod ko ay isang taong hindi mo kayang pagalitan. Ano ang sinabi mo? Halika at sabihin mo sa akin, ano ang tawag mo sa nanay ko? Tawaging tita. Tawagin mo siyang tita, binugbog mo siya hanggang sa kama at hindi mo siya pinapayagang pumunta sa ospital. Tao ka pa ba? Wala akong magagawa. Ang kumpanya ng konstruksyon ang nag-utos na lumipat kayo. Kung hindi kayo aalis, hindi ko makukuha ang 200,000 pabuya. Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat para sa 200,000? Binugbog mo ang nanay ko at pinilit ang pamilya kong magbakante. 200,000? Kung ikaw, hindi ka ba matutokso? At saka, kapag natapos ito, maari na rin akong umasa sa kumpanya ng konstruksyon. Alam mo yung Canon kumpanya, di ba? Ang boss sa likod noon ay si Song Dapao. Sinusuportahan siya ng Joe Group. Sa isang salita niya, mababago ko ang kapalaran ko. Li Fan, dapat kang maging makatwiran. Pirmahan mo ang kontrata ng pagpapabakante at kunin mo ang pera. Hindi ba maganda yon? Kahit na maliit, pero kahit papaano maiiwasan mo ang mga sakuna. Kung hindi, kapag nalaman ni Kuya Pao, sapat na yon para patayin ang buong pamilya mo ng ilang beses. Joe Group, kung hindi ako nagkakamali, ang boss ay si Joe Binga, di ba? Tama, siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Joe. Hindi mo ba alam ang background ng pamilyang Joe? May malaking pinuno sila sa probinsya. Kaya kaya niyang wasakin ang pamilya mo. 5,000 piso lang ang ibibigay mo sa akin. Gusto mong kunin ang bahay ko. Papatayin kita ngayon, gago ka. Kuya, tigilan mo na, baka may mamatay. Huwag kang mag-alala, nandito ako kapag may problema. Ngayon, papatayin ko itong walang utang na loob na gago. Nanay, kumusta ka? Xiaofan, hindi ko na kaya. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo sa hinaharap. Li Fan, hintayin mo ako. Tatawag na ako ngayon kay Kuya Pao. Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Kuya, anong gagawin natin? Naghihingalo na si nanay. Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas siya. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako tulad ng dati. May paraan ako para iligtas si nanay. Si Jang Hyun na yan sinira ang mga internal organ ni nanay. Wala na bang paraan para mailigtas siya? Okay lang, may paraan ako. Ate, kumuha ka muna ng mainit na bimpo. Ipampunas mo kay nanay. Sige. Nanay, humiga ka muna. Sistema, bigyan mo ako ng juyang karayom ng sigla. Kuya, ito ang mainit na bimpo. Malamig palagi ang mga sugat. Ikaw muna ang mag-apply kay nanay. Sige. Anong ginagawa mo, kuya? Hindi ka naman nag-aral ng medisina. Magiging epektibo kaya yan? Huwag kang mag-alala, magaling ako sa medisina. Kahit si Haring Yama ang may gusto sa kanya, kailangan niyang tingnan muna ang mukha ko. Nagtipon sa tuktok ang 3 bulaklak. Nakatapat sa araw ang 5 key. Siya may bumalik sa isa. Kuya, Okay lang, ang pagsusuka na ito, barado lang ang daluyan. Pagkatapos mailabas ang dugong ito, mawawala na ang lahat ng sakit. totoo ba, kuya? Talagang totoo. Nanay, kumusta ang pakiramdam mo? Napakaganda na ng pakiramdam ko ngayon at wala na akong nararamdamang sakit. Gusto ko na ngang kumain ng ilang mangkok ng kanin. Ibig sabihin, ayos ka na. Nanay, tumayo ka na at magluto ng kanin. Kumain ka hanggat gusto mo. Sa hinaharap, ang katawan mo ay kakain ng maayos, magiging malusog at mabubuhay ng matagal. Xiaofan, totoo ito. Nananaginip ba ako? Kailan ka natuto ng medisina? At grabe ang sugat ko. Pero nagawa mo akong pagalingin sa 1 kilos lang. Nanay, ate, sobra na ang hirap na dinanas natin at sobra na ang kawalang katarungan. Nasa ilalim tayo ng lipunan at labis tayong inaapi. Kahit ang Diyos ay hindi na nakatiis. Kaya, ginawa niya akong pinili upang protektahan ang kalusugan ng ating pamilya at protektahan ang maunlad na mundong ito. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, wala nang mang-aapi sa atin. At hindi na tayo kailangang mamuhay sa takot. Ate nanay, makakapaglakad na tayo ng taas noo. Ang mga tumutulong at mabait sa atin, bibigyan natin sila ng magandang kapalaran. Ang mga nananakit at umaaway sa atin, magiging malungkot ang kanilang wakas. Sige, ang ating Xiaofan ay naging isang taong may magandang kinabukasan. Ayos, lulutuan kita.
Hoy Kuya Pao. Nasaan sila? Nasaan sila? Naku, tumawag na sila ng tulong. Ano ang gagawin natin? Nanay, okay lang. Kaya ko to. Xiaofan, kaya mong magpagaling ng sakit pero ang mga masasamang ito ay tunay na mamamatay tao. At mas marami sila. Bakit hindi ka na lang magtago sa loob? Ako na ang kakausap sa kanila. Ay nanay, may tumutulong na sa akin na Diyos ngayon. Wala na akong dapat katakutan. Kanina pa nga ako maghahanap sa kanila. Lifan, tapos ka na. Darating si Kuya Pao para asikasuhin ka. Lifan, tapos ka na. Si Pao mismo ang haharap sa'yo. Pao, pakiusap. Pao, maupo po kayo. Bakit ka lumalaban sa aming kumpanya, ang Dapao Construction? Boss, hindi po tapat po kaming lahat na tao. Tapat na tao. Tapat na tao, di man lang nagpirma ng kontrata. Ikaw tapat na tao, Nay. Huwag kang matakot, nandito ako. Ikaw pala, sino ka ba? Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mo. Pao, wala yan. Nagtatrabaho lang yan sa lungsod. Nangungupahan ng ilang daang piso. Nangungupahan ka lang ng ilang daang piso at kalaban mo ako? Nababaliw na ba ang mundo o ikaw ang baliw? Sa tingin mo ba baliw ako? Hindi ba? Di talagang baliw ako. Visit, hinampas mo si Pao. Buisit, hinahampas mo ako. Sige, patayin mo siya. Patayin mo siya. Kaya pala ang yabang. May pinag-aralan pala. Black Hawk at White Wolf. Bahala na kayo. Oo? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Bilisan mo at gawin mo na. Kapitan Jiang, may nag-aaway dito. Halika na, dalhin niyo siya. Ang mga maliliit na langgam na ito ay gustong mang-api pa ng iba. Tol, sasabihin ko sa'yo, sa lipunang ito, walang silbi ang pagiging magaling makipag-away. Kaya mo bang talunin ang 10? Kaya mo bang talunin ang 100? Kaya mong talunin ang 100? Kaya mo bang talunin ang 1,000? Kaya mong talunin ang 1,000? Kaya mo bang tanggihan ang bala? May pera at kapangyarihan? Pero ang baril ang tunay na kapangyarihan. Tama. Sa likod ni Kuya Pao ay nandyan ang malakas na Joe Group. Gaano kakatapang? Hindi ba ako dapat matakot? Isa kang bayarang at walang utang na loob na hayop. Hindi mo talaga alam kung gaano ako nakakatakot. Isa kang bayarang walang utang na loob. Hindi mo talaga alam kung gaano ako nakakatakot, ano? Pipilayan kita. Bubugbugin kita. Kuya Pao, tulungan mo ako. Bubugbugin mo na kita, saka ko haharapin yan. Lumuhod ka sa harap ko. Maglakas loob kang tumayo. Babaliin ko ang binti mo. Natatakot ako sa'yo, anak kita. Anong tinitingnan mo? Sabi ko hindi ako natatakot sa'yo. Kung ayaw mong lumuhod, babaliin ko ang isa mo pang binti para hindi ka na makaluhod pa. Demonyo ka. Huwag kang magpanggap. Ako ay isang taong hindi mo kayang pagalitan. Xiaofan, wag na. Pabayaan na natin. Huwag nang palakihin pa ang gulo. Nanay, kapag humaharap sa ganitong masamang tao, kailangan mas masahol ka pa sa kanya. Kapag mas mabait ka, mas lalo kanyang aapihin. Ngayong araw, ipapaalam ko sa kanya kung gaano ka kapalalo, kung gaano ka kakawawa ngayong araw. Lumuhod ka. Bata, binabalaan kita. Huwag kang magmalaki. Sa lakas mo, hindi ka talaga makakapantay sa lakas ko. Mamamatay ka. Mawawala ang lahat sa'yo. Hindi mo ba makita kung sino ngayon ang amo? Boy, ikaw, talagang hindi mo ako pinahiyaan, no? Ay naku, hindi nga kita kilala. Bakit ko pa kailangan bigyan ng mukha? Lalabanan kita. Tama na ang laban, susuko na ako. Susuko ka na lang?
Hindi ka naman mukhang malaking tao. Hindi mo pa nga hinugot ang iyong kutsilyo. Susuko ka na lang. Tumayo ka at lumuhod. O babatuhin kita hanggang mamatay. Huwag mo akong saktan. Luluhod ako, luluhod ako. Sabihin mo sa akin, paano mo balak ayusin ang bagay na ito? Handang-handang magbayad ako ng higit pa. Hindi, kalahating milyon. Aba, bago kita sinaktan, binigyan mo ako ng 5,000 piso. Pagkatapos kitang saktan, handang ibigay mo sa akin ang 500,000. Handang-handa ako. Handang-handa ka pero ako hindi. Ano ang dapat mong gawin? Kaya danwash yung masasabi mo. Para maging totoo sa iyo, sa totoo lang, isa akong tagapatay at ako ang pinakamagaling. Ang mga ordinaryong tao ay hindi ako maaaring upahan. Ang mga pwedeng umupa sa akin ay hindi bababa sa 8 digit at 9 na digit para sa pagpatay. Kaya kahit gaano kalaki ang ibayad mo sa akin, hindi ako gagalaw. Mabuti naman ang buhay ko dito. Bakit pa ako sasama sa iyo? Pero kanina, hiniling mo sa akin na saktan ka. Ang pagbugbog sa iyong mga langgam ay nasaktan ang aking kamay. Dahil kanina ko lang sinaktan nang hindi pumapatay ng sino man. Well, pwede mo akong bayaran ng 5 milyong piso para sa pagdalo, 10 milyong piso para sa aking pag-atake, at bayaran ang aking nanay ng 10 milyon para sa mga gastusin sa paggamot. Malulutas na ang bagay na ito. Kung hindi, puputulin ko ang iyong mga mukha isa-isa. Ano ang palagay mo sa aking mungkahi? Nangungutong ka sa akin. Hindi. Bigyan mo ako ng 5,000 yuan para lumipat ng bahay. Ano ito? Pag nanakaw ito, ninanakawan mo ako. Nangongotong ako sa iyo. Hindi ba't makatwiran yon? Nakikita kong hindi ka sumasang-ayon. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Pilak na karayom. Ngayon, tapos ka na. Ngayon, yunuko ka na. Hindi mo na kailangang pumunta sa bahay alilan. Makakatipid ito ng maraming pera. Ngayon, maaari mong ibigay sa akin ang lahat ng pera mo at hayaan mo akong gastusin ito para sa iyo. Kung hindi ko ito magawa, papatayin kita. Hindi ka pa rin tumatanggap. Tumigil ka sa pagsaksak. Sumusuko na ako. Sino ang nanggugulo? Kapitan Jiang, narito ka na rin. Mabilis, hulihin ang mamamatay tao. Binugbog niya ang mga kapatid ko ng todo. Ang lakas ng loob mo. Napakalupit. Arestuhin siya. Huwag kang gumalaw. Ano ba ang gusto mong gawin, boy? Gusto mong labanan ng batas? Makinig kayo. Ito ang bahay ko. Pangalawa, bilangin mo kung ilan ang tao dito. Hindi mo ba makita kung sino ang nanggugulo? Nagtatanggol lang ako sa sarili ko. Huwag kayong mangaresto ng basta-basta. Kung hindi, magiging malubha ang mga kahihinatnan. Opo, Gino. Nagdala sila ng mga tao sa bahay namin para manggulo. At pinilit kaming lumipat. Ang anak ko ay nagtatanggol lang sa kanyang bahay. Sino ang may huling salita, ikaw o ako? Arestuhin mo ako. Hindi ka karapat-dapat na arestuhin ako. Ano ang gusto mo? Tatawag ako ng tao at siya ang magsasabi sa'yo kung may karapatan ka bang arestuhin ako. Bakit ka tatawag ng tao? Sa sirasirang bahay na ito na tinitirhan mo, wala kang koneksyon. Hindi naman malaking bagay. Sakto lang nakilala ko ang chairman ng Zhou Group. Sinabi niya sa akin na dito sa Southern Province, basta't hindi ako lumalabag sa batas, walang sino man ang pwedeng mangapi sa akin. Gusto kong makita ang lakas niya. Ano, kilala mo ang chairman ng Zhou Group? Captain Jiang, si Chairman Zhou, ang backer ko. Anong kinalaman niya dyan, di ba? Dati, kayang-kaya kong ayusin kayong mga demonyong ito. Pero narinig ko lang na ang pangit na Canon Construction kumpanya nyo ay protektado ng Zhou Group. Sa ngayon, kailangan kong tawagan si Zhou Bingya at siya ang bahala sa inyo. Hoy, nagmamalaki ka. Hindi mo alam ang lakas at background ng Zhou Group. Sabihin ko sa iyo kung ano ang identidad ni Chairperson Zhou. Mahirap para sa ordinaryong tao na makita siya. Sabi mo makikita mo siya. Desperado ka na at naghahanap ng backer, di ba? Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko siya ngayon din para makita mo. Padadalhan kita ng lokasyon. Pumunta ka rito. Gusto ng mga tauhan mong gibain ang bahay ko at gumamit ng koneksyon para ipaaresto ako. Ayaw kong pumatay ng tao. Ikaw ang pumunta rito at ayusin mo ito. Hintayin mo lang. Anong nangyayari kay Li Fan na ito?
Sandali lang, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kung talagang matatawag mo rito si Chairperson Joe, tatawagin kitang tatay. Wala namang saysay na tawagin mo akong tatay. Hindi kita papabayaan. Pagdating ni Joe Bing niya ngayong araw, pababagsakin ko ang walang kwentang kumpanya ng construction mo. Hoy, akala mo talaga importante ka ano? Sinabi mo ba yan? Wala namang pera o kapangyarihan ng pamilya niya. Oo, kamag-anak ako ng pamilya nila. Tinatawag ko siyang tita. Ako ang pinakakilala sa kalagayan ng pamilya nila. Maaga namatay ang tatay niya at ang nanay niya ay mahina ang katawan. Nag-aaral pa ang kapatid niyang babae at siya naman ay nagtatrabaho sa lungsod. Ang pamilya nila ay mababa ang kita sa kanilang baryo. Pwede mo silang apihin hanggat gusto mo. Naririnig mo ba ako? Ito ang pinagmulan ng pamilya mo. Ikaw ang tumawag kay Director Joe. Hindi naman niya siya kilala, di ba? Naku, Xiaofan. Naku, lumala na ang sitwasyon. Nanay, huwag kang mag-alala. Ngayong araw may isang bagay akong sasabihin. Papatayin ko ang sino mang makasalubong ko. At papatayin ko rin si Buddha. Ang yabang naman ng tono mo. Arestuhin kita at ikukulong mamaya. Ipakikita ko sa'yo kung ano ang impyerno. Captain Jiang, huwag mo nang intindihin yan. Arestuhin mo na lang siya. Tingnan mo, binugbog niya kami at sugatan kaming lahat. Dapat nating pagbayarin siya. Oh. Jiang Jun, dapat may konsensya ka. Magkamag-anak tayo. Marami na kaming natulong sa'yo noon. Kasalanan lang na namatay ang tatay ni Xiaofan at hindi na kami nakakatulong sa'yo. Pero hindi mo dapat ginagawa to para itulak kami pababa. Hoy, sinisisi mo ako. Kung pipirma ka sa kontrata, makakukuha ko ang 200,000 piso at makakapit ako sa hita ni Pauge. Bakit hindi mo ako bigyan ng mukha? Kung hindi mo ako bibigyan ng mukha, mamamatay ka. Ito ba ang pabor na pwede mong pag-usapan? Gusto mong bilhin ang bahay namin sa halagang 5,000 piso. Saan kami titira? Pwede ko ba itong ipagbili? Kung hindi mo ipagbibili, aarestuhin ka namin. Captain Jiang, talagang wala silang backer ang pamilya nila. Arestuhin muna natin sila. Sige, arestuhin mo na sila. Sino ang may lakas ng loob na subukan? Sino ka? Chairman, bakit ka nandito? Sino ka? Ako ang may-ari ng Dapao Construction Companya. Ako si Sun Dapao. Kilala ko ang Canon Construction Companya. Bakit ka nandito? Gusto mong gibain ang bahay ng iba? Hindi po, Chairman. Nagbibigay naman kami ng makatarungang bayad. Usapang paglilipat. Ganun ba? Pwede mong tingnan mismo. Ito ba ang tinatawag ninyong legal na kompensasyon? 5,000 yuan. Gusto mong ipagbili ng iba ang kanilang bahay. Hindi po, Chairman. Sa probinsya, walang halaga ang bahay na ito. 5,000 yuan. Malaki na iyon. May mga bahay kaming binili sa halagang 3,000 yuan. Ano, 3,000 yuan para bumili ng bahay? Mga bandido nga kayo. Magnakaw na lang kayo. Tugin bigay ko sa bistimos sa pagnanakaw. It ay pagnanakaw. Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, ako ang huhuli sa'yo. Ano? Huhulihin mo ako? Sige nga. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Tingnan natin kung paano mo ako huhulihin. Huwag mo akong bababa ang tingin. Sige nga. Chairman, kayo. Tingnan mo siya. Sabi mo dapat hulihin ang ganitong klaseng salbahe. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ko alam kung sino siya. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ko alam kung sino siya. Siya ay... Sinasapian ng isang espiritu. Asawa ko siya. Ano ka ba? Anong karapatan mong gibain ang bahay ng asawa ko? At gusto mo pang arestuhin siya? Hindi. Chairman, ikaw ang ipinagmamalaki ng Joe Group, ang pinakamagandang babae sa Daxia, at isang global na kumpanyang nakalista sa stock market. Ang anak ng maraming mayayamang pamilya, hindi mo nga sila pinapansin. Si Li Fan ay isang probinsyano lang. Paano siya naging asawa mo? Bakit hindi? Ang gusto ko, wala kang karapatang pagdudahan ako. Bukod pa dyan, akala mo ba talagang alam mo kung anong klaseng tao ang asawa ko? Kayo na nga ang marami, hindi nyo pa rin siya kayang harapin ng mag-isa. Anong karapatan mong pagdudahan siya? Oh, Chairman, mali ako. Pakiusap, kumalma ka at patawarin mo ako. Hindi ako makakalma. Song Dapao, tama ba? Malaking kanyo na kumpanya ng construction, tama ba? Sige, ngayon ay inaanunsyo ko na ang Joe Group ay bawiin ang lahat ng puhunan nito at likidahin. Hindi, Chairman. Ayaw ko rin namang gawin ito. Oo, yung gago yon. Sabi niya, kamag-anak daw niya ang pamilya Lee na mahirap, kaya inaapi-api niya sila ng basta-basta. Matapos bantaan, kinuha niya ang bahay. Ayaw ko rin namang gawin ito. Nalito rin ako. Kasalanan mo lahat ito. Mabuti pa rin naman ako. Paano ka naging napakasama? Ang may hirap na kamag-anak mo lang ang inaapi mo. Hindi, Chairman. Mali ako. Walang kwenta. Ang ganitong uri ng uod at baliin ang kanyang mga binti. Baliin ang mga binti niya. Oo, baliin mo agad ang mga binti niya. Amo Pao, nagtatrabaho po ako para sa inyo. Hindi ba't dadaan ka rin dito? Pinsan, pwede mo ba akong tulungan na makiusap?
Hindi mo ba sinabing hinahamak mo kaming mga mahihirap na kamag-anak? Tinapakan mo kami mga mahihirap na kamag-anak? Bakit ngayon sa amin ka humihingi ng awa? Pinsan, nagkamali ako. Hindi ako tao. Nalilito rin ako. Nalilito ka. Dahil sinabi mong nalilito ka, ibugbog mo na lang siya hanggang magka-concussion o maging gulay o kung ano, para malito siya sa hinaharap. Pinsan, mali ako. Pinsan, wag mo akong saktan. Chairman, ano sa tingin ninyo ang dapat gawin? Maganda ang pagkakagawa. Ngayon, ikaw mismo ang bumali ng sarili mong mga binti at gumapang ka palabas ng kwartong ito. Ipagkakaloob ko ang buhay mo. Ha? Ano, hindi ka ba sang-ayon? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Hindi ako makikipag-away sa inyo. Aso lang ako ng Joe Group. Ipatawad ninyo po ako. Gigibain mo ang bahay ng asawa ko. Hihingi ka pa ng tawad sa akin. Kung hindi kita pagpuputol-putulin, iyon na ang pinakamalaking awa na maibibigay ko. Bilisan mo o mamamatay ka. Sabay-sabay kayong gumapang palabas? Sige. Pangulo, may iba pa po ba kayong utos? Tandaan mo, kapag aso ka, magbuto ka na lang ng maayos. Huwag kang manggagat dito. Kapag nangangagat ka, mawawalan ka ng kamay at paa. Opo. Dalhin mo si Jangjun, itong gago, hatakin mo rin palabas. Pangulo, aalis na po ako ngayon. Teka, Pangulo, may iba pa po ba kayong utos? pumunta ka mismo sa direktor, magbitiw ka ng kusa. Kung ako ang gagawa, hintayin mo na lang na ikulong kita. Wag po, Pangulo. Wala naman po akong ginawang masama sa inyo. Yung mga siga-sigaan kanina ng gugulo, wala ka man lang ginawa para sa demolisyon, pinoprotektahan mo pa sila. Masama ang konsensya mo, inaapi mo ang mga tahimik na tao. Sinisira mo ang pangalan ng Joe Group ko. Inaaway mo ako. Naiintindihan mo ba? Ayaw kong ulitin pa. Kapag inulit ko, may mamamatay talaga. Opo, Pangulo. Pupunta po ako sa direktor para magtapat. Sige. Stefan, may ginawa ka ba sa akin? Hindi mo ba sinabing huwag nang banggitin ang nangyari kagabi? Bakit binabanggit mo ulit? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ba yon? Bakit parang nanaginip lang ako kanina at nagsabi ng mga bagay na hindi ko maintindi? Ang galing mo namang magsalita. Wala ka namang sinabing kakaiba. Imposible. Kinaumagahan ko palang nakausap si Liu Meiting. Ipinalaganap ko ang iyong karapatan at pinagalitan ko siya at tinanggal ko siya sa trabaho. Nagtataka ako. Akala ko dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, medyo nalilito lang ako. Pero kanina sinabi ko talaga na ikaw ang aking... Pinoprotektahan kita. Akala ko... Naiintindihan ko. Ano ang naiintindihan mo? Una, sobrang pagod ka kagabi, hindi nakatulog ng maayos at medyo magulo ang isip mo. Pangalawa, gusto mo talaga ako sa puso mo at malalim ang impluensya ko sa'yo. Kaya hindi mo mapigilang protektahan ako. Siguro ganun nga. Hindi pwede. Paano ako magkakagusto sa'yo? Hoy. Nandito ang nanay at ate ko. Pwede bang bigyan mo naman ako ng muka? Kung hindi mo ako bibigyan ng muka, paano kita mapoprotektahan ng maayos? Sige, nanay ate, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, wala nang mag-aahasang gibain ang bahay natin. Bibili ako ng malaking bahay sa lungsod at doon tayo titira. Uuwi muna kami sa lungsod ni Bingya. Hoy anak, totoo ba ito? Chairman nga ba talaga ang asawa mo? Nanay, hindi ordinaryong chairman ang ate ko. Siya ang chairperson ng Joe Group. Ang Joe Group ang pinakamalaki sa aming lalawigan ng NAN. Sa buong bansa, isa ito sa 10 pinakamalaking korporasyon. Diyos ko, ang galing na ng anak ko at nakapag-asawa pa ng napakagaling. Chofan, maganda na ang lagay mo ngayon. Ang iyong ama sa kabilang buhay ay matutuwa ng sobra. Sige nanay, magpupursige pa ako at sisikapin kong bigyan ka ng malusog na apo sa lalong madaling panahon. Mag-aanak muna kami niyan, mauna na ako. Anak at manugang, ingat kayo sa pag-uwi. Bakit mo sinabi kanina na asawa? Bakit mo sinabing asawa mo ako? Ikaw ang chairman ng isang malaking kumpanya. Pwede bang maging mas open-minded ka? Gusto ko lang maging mabuting anak sa nanay ko at pasayahin siya. Wala kang mawawala. Bakit hindi mo gawin? Ako, Tsaka, ikaw mismo ang nagsabing asawa mo ako. Naniniwala ako na mahal mo ako sa puso mo. Nung tinulungan kitang mag-detoxify kagabi, dapat naramdaman mo ang nag-aapoy kong pagmamahal sa'yo. tigilan mo yan. Sige, ako.
Anong nangyayari? May amoy ako ng hangaring pumatay. Baka galing sa Dark Society. Kahit ano paman, pero sigurado, darating talaga sila. Kaya ngayon, ako ang magiging bodyguard mo 24 hours. Dapat kang sumunod sa akin palagi. Makinig ka sa akin. Lalo na huwag kang makipag-away sa akin. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Alam mo ang mga paraan ng Dark Society. Sunugin, patayin, nakawin at gahasain. At gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Kung sakaling mahulog ka sa kanila, mas masahol pa yon sa kamatayan. Ikaw, natatakot ka ba sa kanila? Haha, kalokohan. Hindi lang ako, si Lifan, na may ganitong hidden ability, kaya ko silang durugin parang langgam. Kahit na mas malakas sila, pero babae ako. Kahit isang buhok mo lang ang galawin nila, hahabulin ko sila kahit saan sila pumunta. Kahit mahilig kang magyabang, ang sarap pakinggan. Tara na. Sundan sila. Parang may kotse tayong sinusundan. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin? Bakit mo paintindihin yon? May pag-uusapan akong kooperasyon sa Gusaling Imperial. Dapat pa ba akong pumunta roon? Pumunta ka. Ang papel ko ay protektahan ang iyong kaligtasan at pigilan ang sino mang makagambala sa iyong trabaho. Gawin mo ang dapat mong gawin. Sige, basta't maaasikaso mo ang samahang madilim, bibigyan kita ng 10 milyon. Bakit 10 milyon lang ang halaga ng buhay mo? Magkano ba ang gusto mo? Ayaw ko ng pera, ikaw lang ang gusto ko. Huwag kang mag-ilusyon. Ano ba ang estado ko? Ano naman ang estado mo? Akala mo ba karapat-dapat ka sa akin? Hindi mo ako kilala. Mahusay akong manakop ng mga mababangis na hayop at mga babaeng maharlika. Ang kakayahan ko ay lampas pa sa iyong imahinasyon at pagkaunawa. Kung kailangang ilarawan ako, may isa lamang napakatandang salita para sa akin. Talaga? Anong salita? Palaka? Hindi pala ka, Diyos. Sabi mo, Diyos ka. Diyos na baliw. Tinatamad na akong sabihin sa iyo. Kapag may nangyari sa iyo sa susunod, malalaman mo kung gaano ako kahanga-hanga. Hoy, Gusaling Imperial. Tatawag ako. Sige, magpapadala ako ng tao mula sa bulwagang pag... Anong klaseng kooperasyon ang pag-uusapan natin ngayon? Kakabalik lang ng pinsan ko mula sa ibang bansa para magsagawa ng isang strategic cooperation framework kasama ang Joe Group. Kaya gusto ka palang patayin ng pinsan mo. Anong sinabi mo? Tingnan mo, 12 tao ang nasa bulwagan. Kasama ang 2 receptionist, 3 tagalinis at 2 bisita. Ang natitirang 5 tao, yung 3 naka-Amerikana na may baril sa kanilang braso, malamang ay mga taga-baril. Ang natitirang 2 ay naka-casual na damit na may mga kutsilyo sa kanilang baywang, malamang ay mga gangster killer. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga taong ito ay inihanda ng pinsan mo para sa'yo. Imposible. Wala kaming anumang sama ng loob ng pinsan ko at magkakamag-anak kami. Bakit niya ako gustong patayin? Nag-i-imagine ka lang ba? Tingnan mo lang ang mga mata ng mga taong ito. Tahimik nilang tinitignan tayo. Kapag tumingin sila sa atin, ramdam ko ang hangad nilang pumatay. Kung hindi, tingnan mo yung lalaki sa pangalawang Amerikana sa kaliwa. Tinitignan niya tayo. Kapag lumingon ka para tingnan siya, tiyak na iiwas ang kanyang mga mata. Bakit? Napagkasunduan namin sa telepono. Binigyan ko siya ng proyektong nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Hindi ba dapat magpasalamat siya sa akin? Bakit niya ako gustong patayin? Hindi ko rin alam kung bakit pero kailangan kitang paalalahanan. Kakabalik lang ng pinsan mo mula sa ibang bansa. Dumating ang Dark Society para kidnapin ka kagabi. Galing din sila sa ibang bansa. Sa tingin mo ba nagkataon lang ang lahat ng ito? Totoo ba? So ano na ang dapat nating gawin ngayon? Meron akong planong siguradong magtatagumpay. Ano yun? Ito ay isang hotel. Pumunta tayo sa kwarto sa itaas at magsaya tayo. Tapos, purihin mo ako na ang galing-galing ko para makapatay ako ng mga Diyos at demonyo ngayong araw. Nilalabag mo ang etika ng profession. Nagtiwala ako sa'yo. Nagkakamali ka. Sinusubukan kitang iligtas. Huwag kang mag-akala. Anong tingin mo sa akin? Akala mo ba ako yung uri ng taong magagamit mo lang at ikaw ang bodyguard ko at ang pagprotekta sa akin ay tungkulin mo? Binantayan mo pa ako. Sa totoo lang, maaari sana kitang tulungan sa Dark Council pero may taksil sa tabi mo ngayon. Magkakasabwat sila. Masyadong malaki ang bitag. Hindi ako sigurado kung kakayanin kong mag-isa. Sa huli, gaano man ako kalakas. Mag-isa lang ako. Nakatago sila sa dilim sa lahat ng dako. Ano ang kinalaman nito sa pag-akyat ko doon? Paano ko sasabihin? Sa madaling salita, mayroon akong espesyal na kakayahan. Iyon ay
Kapag nakikipagtalik ako sa babaeng gusto ko, magigising ang isang espesyal na kapangyarihan. Paano mo ako mapapaniwala kung totoo ang sinasabi mo? Sige, ganito na lang. Kung gusto lang kitang matulog, hindi ko kailangan ang pahintulot mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Akala mo ba bata ako? Dahil hindi ka naniniwala, papaniwalain kita ng isang beses, pagsakop ng kaluluwa. Mahal, pumunta tayo sa kwarto sa itaas para matulog, okay? Okay. Mahal, ang galing-galing mo. Gusto ko ring bumalik para matulog. Sige. Ang galing-galing mo, mahal. Gusto ko ring matulog kasama mo. Halikan mo ako. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ikaw? Anong ginawa mo? Kaya mong kontrolin ang isip at kilos ko. Ito ang espesyal kong kakayahan. Kaya kong kontrolin ang mental na kamalayan ng sinuman. Kaya kung gusto kitang makantot ng malaswa, hindi ko na kailangan ng pahintulot mo. Diretso kong kokontrolin kang parang manika at kakantutin ng 300 beses. Pero maginoo ako, kaya proteksyon lang ang habol ko. Kapag nakipagtalik ka na talaga sa akin, magkakaroon ka ng ilang kakayahan. May duda ka pa ba ngayon? Sa kakayahang ipinakita ko, makukuha ko ang kahit anong babaeng gusto ko. Paano kita pakikinggan? Tama, sige, pangako ko sa'yo. Sana hindi mo ako bibiguin. Binabati ang host sa pagsakop sa CEO, 20,000 puntos para sa isang pagsakop. Ang premyo ay immortalidad. Ano? Immortalidad? Ito ang pangarap ng maraming lalaki. Bakit ako matatakot sa asasinasyon? I-input na ang kasanayan para sa host. Kasanayan sa immortalidad. Wow! Anong problema mo? Wala, ang ganda. Sige, tara na. Umakyat na tayo. Naghihintay pa sa akin ang pinsan ko sa silid pulungan. Hindi natin kailangang magmadali ngayon. Tapusin muna natin ang mga bagay-bagay. Ha? Bakit? Dahil sinabi ko lang iyon, nasulit ko na. Nakakuha ako ng mga superpower. Mapapatay ko ang lahat ng mga Diyos at demonyo. Sige, naniniwala ako sa'yo. Tara na. Pero may isa pang bagay na kailangan ng tulong mo. Ano yun? Hindi ko alam kung ano yon. Pero alam kong pagpasok natin, magkakaroon ng maraming variables. Kaya kahit anong mangyari mamaya, dapat makinig ka sa akin. Kahit gaano pa ito ka-outrageous, hindi ka pwedeng magduda sa akin. Nagtiwala ka sa akin. Meron lang akong isang layunin, ang protektahan ka at alagaan ka mula sa kapahamakan. Sige, makikinig ako sa'yo. Tara na. Ate, nandito ka na pala. Tito Tia, bakit nandito ka rin? Malaking araw ito para kay Xiaolong. Ako ang kanyang ama. Siyempre, kailangan kong pumunta. Oo. Nakasalalay dito ang pag-unlad ng ating pamilya. Isang napakalaking kooperasyon. Bilang mga nakatatanda, natural lang na kailangan naming sumuporta. Okay lang, kakagaling lang ni Xiaolong mula sa ibang bansa. Kung may kailangan man siya, talagang tutulungan ko siya. Hoy, maganda ang sinabi ng ate kong si Bingya. Bilang isang ate, natural lang na tulungan ang iyong nakababatang kapatid. Halika. Ate Bingya, pakipirmahan po ito. Ililipat ko sa'yo ang lahat ng aking shares at ikaw ang magiging chairperson ng Joe Group. Xiaolong, saan mo nakuha ang kontratang ito? Nagkakamali ka. Oh, Miss Bingya, hindi ba ganito? Sino ang nagsabi niyan? Bibigyan lang kita ng suportang 1 bilyong piso para tulungan kang magbukas ng mga koneksyon sa kalakalan sa ibang bansa. Tulungan kang mag-global. Hindi, Ate Bingya. Malamang nagkakamali ka. Bagamat hindi ako gaanong magaling, ako ang bunso ng pamilyang Joe at nag-aral pa ako sa ibang bansa. Sa tingin mo ba kailangan ko ang 1 bilyong pisong ito? Bukod pa riyan, kung isang proyektong 1 bilyon lang, hindi mo nga ako makakausap. Aking mabuting ate. At saka, nandito ngayon ang tatay ko at ang aking tiyahin. Sa tingin mo ba ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso maaaring magkaroon ng ganitong malaking eksena? Kung sa tingin mo ay maliit ang 1 bilyon, pwede mong huwag tanggapin. Natatakot ba akong hindi ko magagastos ang pera? Gusto mo pala ang kumpanya ko at ibibigay ito sa iyo ng libre. Sa tingin ko, nananaginip ka pa rin at hindi pa nagigising. Ate Bingya, lahat sila nagsasabing baliw ako. Isipin mo na lang na baliw ako. Ate Bingya, pirmahan mo ang dokumento para ito sa kabutihan mo. Imposible yan. Ang kumpanyang ito ay pinaghirapan ng tatay ko. Kahit mamatay ako, hindi ko ito ibibigay sa iyo.
Alam mo pa rin na itinatag ng tatay mo ang kumpanyang ito. Tingnan mo naman kung anong nangyari sa tatay mo ngayon. Nasa wheelchair na lang siya sa bahay. Mahal kong pamangkin, makinig ka sa iyong tiyo. Dapat alam ng tao ang kanyang limitasyon. Kung hindi mo kayang hawakan ang yaman, huwag mong pilitin. Kung hindi, darating ang kapahamakan sa iyo. Anong problema, Tio? Nanggugulo ka ba sa akin? Paano kita guguluhin? Para sa kabutihan mo ito. Babae ka. Pinapatakbo mo ang ganito kalaking kumpanya, hindi mo kakayanin at delikado. Eksakto. Sa ganito kalaking yaman, ilan ang gustong kumamkam sa'yo? Mahirap bantayan. Kakauwi lang ni Xiaolong mula sa ibang bansa. Nakaranas siya ng napakahirap na sitwasyon, kaya tamang desisyon na ibigay ito sa kanya. Kung hindi ka mag-anak, sa ganitong panganib, hindi papayag ang ibang tao. Ang babae mong yan plastic. Probinsyano ka, anong sinabi mo? Sabi ko, ang gwapo ko at ang galing ng aura ko. Sabi mo mukha akong probinsyano. Bulag ka ba? Nakakainis. Binya, saan galing tong gago na to? Ang bastos, ang lakas ng loob niyang murahin ako. Siya ang aking... Ako ang nobyo niya. Ano, nobyo? Binya, bakit ka ganyang kababa? Ganito kapangit ang nahanap mong nob. Ang pagpili ko ng nobyo ko, personal kong usapan yan. Anong kinalaman mo? Anong pinagsasabi mo? Taga-pamilya Joe ka. Kung mapapahiya tayo sa nobyo mong napili mo, kahihiyan yan sa buong angkan natin. Tama, maupo ka, tiyahin. Hindi pa siya nakakapag-abroad, hindi pa nakakakita ng mundo. Masyadong makitid ang pangunawa niya, sarili lang iniisip. Hindi ka nag-iisip para sa akin o sa buong pamilya. Anak, bilisan mo, pirmahan mo na ang mga papeles. Pagkatapos, gawin mo na ang gusto mo. Ang galing! Tito, huwag kang mangarap sa edad mong yan. Hindi mo makukuha ang kumpanya ko. Anong problema, Joe Binya? Kailangan bang mamatay ka para pumayag? Baka mamatay ka nga talaga. Jolong, anong balak mong gawin? Ang balak kong gawin, alam mo naman kung anong nangyayari sa mga humahadlang sa yaman ng iba. Kaya ikaw pala ang nagpa-hire sa Dark Society para dakpin ako. Eh kung ako nga. Kaya magpakumbaba ka naman. Itinuring kitang pamilya, pero binabalak mo akong sirain at saktan. Gusto mo pang ibigay ko sa'yo ang kumpanya. Imposible yan, hindi kailanman. Ako, si Joe Binya, kahit i-donate ko pa ang kumpanya at gawing panggatong ang pera ko, wala kang makukuhang benepisyo sa akin. Kung ganoon, aking mabuting kapatid, wala akong magagawa kundi ihain sa iyo ang malalaking putahe. Ihain. Papa, Hoy! anong ginawa mo sa tatay ko? Wala lang, binigyan ko lang ng gamot ang tatay mo na hindi dapat niya inumin. Pag-usapan nga natin ito, Joe Binya. Magiging chairman ka ng Joe Group, dapat magpasalamat ka sa akin. Gago ka, sa mga ninuno mo ako magpapasalamat. Siyempre, dapat magpasalamat ka sa akin dahil sa gamot na dinala ko mula sa ibang bansa, naging paralitiko ang tatay mo. Naging paralitiko siya, kaya sa iyo napunta ang posisyon ng chairman. Kaya hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Ano, nilason mo pala ang tatay ko hanggang maging paralitiko. Bakit? Walang dahilan. Ang tatay mo ang nagtayo ng Joe Group. Napakalakas nito, bumagsak siya. Ako na ang kukuha nito sa'yo. Mas madali, di ba? Hindi naman sigurado yan. Ano? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Wala kang karapatang makipag-away sa akin. Sabi mo wala akong karapatan. Bata, kung alam mo lang ang pinanggalingan ko, baka mamatay ka sa takot. Alam ko ang pinanggalingan mo. Hindi ba't ikaw ang sangguniang madilim, ang chief ng Nansheng? Paano mo nalaman yon? Ang sangguniang madilim upang makontrol ang mundo. Sumusuporta sa mga puwersa sa buong mundo. Kaya nila kidnapin ang asawa ko. Siguro ideya mo yan. Sa utak mo, hindi mo kayang isipin na lunukin ang pamilya Joe. Inutusan ka nilang sakupin ang pamilya Joe at pagkatapos ay gawin itong basalyo ng samahang madilim. Maglatag ng itlog para sa samahang madilim. Tama ba ako? Sino ka? Bakit mo alam ang maraming sikretong impormasyon? Ano, gusto niyang kunin ang pamilya Joe at ibigay sa kilalang samahang madilim. Eh ano ngayon? Ang Dark Association ay isang pandaigdigang puwersa ng terorista. Ito ang magdedesisyon sa buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Ang pag-anoib sa kanila ang pinakamatalinong desisyon. Tama, maliit na pamilya lang naman ang Joe, gusto pang makipaglaban sa Dark Council. Ang pamangkin natin ang may malayong pangunawa. Ikaw, mga taksil kayo na nagkanulo sa inyong bansa para sa karangalan. Walang hiya kayo. Tumigil ka sa kakasatsat. Pirmahan mo na agad ang kontrata para sa akin o ikaw ang maglilinis ng katawan nitong matandang ito.
Anong problema? Masama ang loob mo? Natatakot ka? Ngayon ako na ang hari ng impyerno. Ang sino mang kumontra sa akin ngayon ay naghahanap ng kamatayan. Bibilang ako hanggang 3 o kailangan mong lumuhod at tawagin akong tatay. Gusto mo akong galitin, di ba? Sige, lalagutin ko na ang leeg nitong matandang ito ngayon para magyabang ka. Tatay. Gago ka, pagsakop ng kaluluwa. Joe Long, halika rito agad. Lumuhod ka, tawagin mo akong tatay. Sige. Tatay. Ha? Xiaolong, anong nangyari sa'yo? Bakit mo siya tinatawag na tatay? Anong sinabi mo? Sabi ko, bakit mo siya tinawag na tatay? Ako ang tatay mo. Umalis ka dyan. Hayop ka at nanganak ng hayop na tulad ko. Anong karapatan mong maging ama? Baliw ka ba? Tatay mo siya? Ano? Hindi siya ang sinuntok kundi ikaw? At ngayon masaya ka na? Sinuntok mo talaga ako. Akala mo hindi totoo, no? Ikaw ba ang gumawa nito? Ano sa palagay mo? Paano siya nangahas na mangasar sa akin? Hindi ba ito ang katapusan na nararapat sa kanila? Talagang nabigla ako sa'yo ng sobra. At gusto kita ng sobra. Ang sama ng loob na pinigil ko. Sa wakas, nakaluwag na ako. Oh, sige na. Itulak mo agad ang tatay mo pabalik. Oh, Ano ang ginagawa mo? Master Long, kukunin niya ang matandang lalaki. Hayaan mo lang siyang itulak kung gusto niya. Ama niya yon. Bakit hindi mo siya itulak sa bahay mo para maging tatay mo? Anak, hindi ito tama. Bihag natin ito. Kung ibibigay mo sa kanya, hindi ko siya matatakot. Putang ina mo! Ano bang pinagbantaan mo? Magkakapamilya tayo. Sinabi mo na hindi ka capable, ayos lang. Pero laging gusto mong kunin ang mga bagay ng iba. Paano ka nangahas? Anak, ano ang problema mo? Bakit ka bigla-bigla? Baliw ka ba? Punyeta, nangahas kang magalit sa akin. Ibalik mo siya sa kanya agad. Naririnig mo ba ako? Oo. tatay, kumusta ka? Binya, bilisan mo at umalis ka na. Dapat kang tumakas at tumakbo ng malayo hanggat maaari. Napakalupit ng Dark Council. Hindi mo sila kaya. Huwag kang mag-alala po. Ako na ang bahala. Po, Binya, sino siya? Siya ang bagong bodyguard ko. Bantay katawan. Ayos lang. Hindi mahalaga kung may pagkakakilanlan siya. Basta't kaya niyang panagutan ka at pangalagaan ang iyong kaligtasan. Binata, pakiusap. Mabuti mong alagaan ang aking anak. Po, huwag kayong mag-alala. Walang sino mang makakasakit sa aking asawa. At walang sino mang makakasakit sa inyo o sa pamilya Joe. Kasama ako, walang mangyayaring masama. At matatag ang lahat. Sige, ngayon, ayusin ko ang ating usapan sa kanila. Bumalik na ang aking tauhan. Tatay Tiyahin, anong nangyari sa inyo? Sino ang nanakit sa inyo? Ikaw. Ikaw na walang utang na loob. Baliw ka ba? Bakit ka nagkukunwari? Ikaw ang gumawa nito. Nababaliw ka ba? Ikaw ang nagpahanap sa amin ng ebidensya. Tapos kami ang sinaktan mo. Ako ang nanakit sa inyo. Parang nanaginip lang ako kanina. Napanaginipan kong sinaktan ko kayo. At na-rescue rin ang tatay ni Joe niya. Totoo ba ito? Wow, na-rescue nga siya. Ay, totoo pala ang panaginip ko. Anak, anong napanaginipan mo? Nag-sleepwalk ka ba? Hindi ko alam. Tay, paano siya nailigtas? Anak, tanga ka. Pinapunta mo dito sa pamamagitan ng bodyguard. Pinapadala ko siya sa pamamagitan ng bodyguard. Tay, totoo ba yun? Totoo, pinapadala mo siya sa pamamagitan ng bodyguard. Ayaw nga ng bodyguard noong una, ikaw, ipinilit mo at sinaktan mo sila. Pumigil kami sa'yo, bumalik ka at sinaktan mo kami. Akala namin lahat, nababaliw ka na. Anong nangyayari? Bakit ako nalilito ng ganito? Hoy, gising ka! Gusto mong malaman kung bakit? Hoy, sasabihin ko sa'yo. May ginawa ka ba? Oh, tama ka. Ako ang may gawa. Anong ginawa mo? Kung ganoon, dahil gustong-gusto mong malaman ang sagot, sasabihin ko na sa'yo. Sa totoo lang, ako ang langit. Narito ako upang parusahan ang masasama. Bilang miyembro ng pamilyang Joe, may 3 malalaking kasalanan ka. Una, mabait sa iyo ang kapatid mo at binigyan ka pa ng proyekto, pero gusto mo siyang kidnapin at kunin ang kanyang kumpanya. Mas masahol ka pa sa baboy. Pangalawa, bilang mamamayan ng Daxia, pero kumampi ka sa mga dayuhang puwersa, traidor ka. Mas masahol ka pa sa aso.
Pangatlo, ang pundasyon ng pamilyang Joe at ang samahan ng pamilya. Ipinagkanulo mo ang pamilyang Joe sa isang dayuhang teroristang organisasyon. Mas masahol ka pa sa hayop. Kaya ipinahahayag ko na magkakaroon ka ng mahabang at kakilakilabot na bangungot at pagkatapos ay mamamatay sa kasuklam-suklam na paraan. Huwag kang maglaro ng mga trick sa harap ko. Hindi ako nadadala sa'yo. Masasabi ko sa'yo, nasa likod ko ang Dark Council. At ngayon, napapaligiran na ito ng lahat ng mga mamamatay tao. Pinapayuhan kitang pirmahan mo na agad ang kontrata para sa akin. Kung hindi, dito ka ililibing. Tawagin mo na agad ang mga mamamatay tao at hayaan mo silang pumunta dito at patayin ako agad. Kung mapuputol man lang nila ang isang hibla ng buhok ko, hahangaan kita. Sige, dahil gustong-gusto mong mamatay, hindi na ako magpapakumbaba. Hoy, umakyat kayo at patayin siya. Wala ka ng pag-asa. Wow, natatakot ako. Nasasanay ka na ba sa batas ng pagsasalita at paggawa? Sabi mo patay na ako at patay na nga ako. Sigurado ka ba sa ganun karaming mamamatay tao? Nag-aalala ka na ba sa akin? Nasa iisang bangka tayong lahat at ikaw lang ang makakapagtanggol sa akin. Siyempre, nagmamalasakit ako sa'yo. Huwag kang mag-alala kung saan man ako tumayo ng mag-isa. Ako ay isang hindi matitinag na pader. Kaya kong labanan ang libo-libong sundalo ng mag-isa. Ilang mamamatay tao lang. Kaya ko yan. Pero sa likod nila ay ang buong Dark Association. Kung gayon, gagawin kong panghabang buhay na madilim ang Dark Council. Hindi na muling makakakita ng liwanag. Mabuting tao talaga siya. Binabati kita sa pagtalo sa CEO. 20,000 para sa isang pagtalo. Nakakuha ang host ng talento para sa swerte sa pag-ibig at ang sining ng immortalidad. Ano? Natalo ulit? At nagawaran? Ang dali-dali lang pala ng tagumpay. Na ngayon mo mag-i-input ako ng mga kasanayan para sa'yo. Anong nangyari sa iyo? Wala. Masarap lang ang pakiramdam ko. Gusto kong sumulat ng tula. Sumusulat ng tula? Ngumiti si Li Fan. Ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Patayin sila. Tatlo lang sila. Patayin silang lahat. Anong nangyayari? Hindi ka pa kumain? Ako na. Anong ginagawa mo? Mga mamamatay tao ba kayo? Hindi nyo nga mapatay ang isang tao. Tama na, hindi mapatay. Ako naman. Tatay, anong nangyayari? Tao ba yan? Anak, humanap tayo ng tulong? Sige, tara na. Hahanapin ko ang amo. Tara na. Hoy, saan ka pupunta? Huwag kang magpadalos-dalos. Mga miyembro ng Dark Council ang nasa labas. Kapag may nangyari sa akin, malalagot ang buong pamilya mo. Pinagbantaan mo na naman ang pamilya ko. Anong gusto mo? Gusto kitang patayin at ikaw ang dapat magpakamatay para hindi madumihan ang kamay ko. Imposible yan. Talagang imposible. Ako ay isang kilalang tao sa bagong henerasyon. Hindi ako pwedeng mamatay ng maaga. Di tulungan kita. Lalason kita. Anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ka makakatakas. Oh, ikaw. Sa'yo pa, magnanakaw ka pa ng ari-arian ng pamilya? Bilisan mo at gamutin ang lason namin. Nandyan na ang lahat ng miyembro ng Dark Council sa labas. Dumating na ang pinuno. Talagang papatayin ka niya. Wow, nakakatakot naman. Natatakot ako. Ikaw. Mahal, halika't salubungin natin ang pinuno ng Dark Association. Masyadong makapangyarihan ang Dark Society, kapangyarihan ng bansa at mga armas. Mag-isa ka lang, siguro dapat muna tayong umiwas. Ano? Nagmamalasakit ka na ba talaga sa akin ngayon? Iniligtas mo ang buhay ko. Paano ako hindi magmamalasakit sa'yo? Gusto mo bang pakasalan ako ngayon? At matulog kasama ako ng kusa? Kung gayon, kailangan mong mabuhay ng maayos. Oh, huwag kang mag-alala. Talagang mabubuhay ako ng maayos.
O kaya, dumaan tayo sa likurang pinto at lumipad palayo. At walang makakahanap sa atin. Hindi. Ganyan ang ugali ng duwag. Ito ang Dark Council. Bilang isang puwersang dayuhan na pumunta sa aking bansa, nilalabag ang soberanya ng aming bansa. Paano ako magiging duwag? Bibigyan ko sila ng leksyon. Pumunta sila rito pero hindi makakaalis. Talaga bang may kumpiyansa ka? Oh, kumpiyansa ako. Sige, naniniwala ako sa'yo. Sasamahan kita sa buhay at kamatayan. Tara na. Mahinang kasanayan. Anong nangyayari? Binaril mo ba? Hindi lang bala, kundi bala ng sniper. Bala ng sniper? Nahuli mo lang ang bala ng sniper. Paano mo nahuli yon? Magaling na kung fu. Mukhang hindi mabubuting tao ang mga to. Mag-ingat ka. Siyempre alam ko, pinuno siya ng Dark Society. Matalas ang mata. Paano mo nalaman na ako ang pinuno ng Dark Society? Nang unang magtaas ka ng kamay, binaril ako ng killer. Nang ikalawang magtaas ka ng kamay, sunod-sunod akong binaril ng killer. Ang ordinaryong tao, makakita lang ng ganitong putukan, nanginginig na sa takot. Pero ikaw, lumapit ka pa sa akin. Kaya sa tingin ko, ikaw ang utak sa likod nito. Magaling. Napakatalas ng pag-iisip. Special Forces soldier ka. Magsasaka ako. Magsasaka ka? Pwede bang ganun kalakas ang isang magsasaka? Ang aming pambansang patakaran ay kapag may malakas na kaaway na sumalakay, lahat ng tao ay sundalo. Kaya, ang aming mga magsasaka ay napakalakas. Unang beses ko lang narinig yan. Ang lakas pala ng mga magsasaka. Hanga ako sa iyo. Ngayon kailangan nating mag-usap ng maayos. Ano ang gusto mong pag-usapan? Dahil alam mo na, ang pagkatao ko, hindi na ako magpapakilala pa. Ang aming Dark Association ay isang pandaigdigang teroristang organisasyon. Mabilis itong lumago at kumalat sa buong mundo nitong mga nakaraang taon. Sa hinaharap, kami ang maghahari. Sa tingin ko, napakakaya mo. Nais kitang anyayahan na sumali sa amin. Pinatay ko lang ang hallmaster ninyong si Joe Long sa Nansheng. Ano? Hindi mo ba balak akong patayin para maghiganti? Hoy, ano ba si Joe Long? Isang aso lang siya sa ilalim ko at isang piyon sa aking kamay. Kung ikukumpara sa kanya, wala siya. Ang kailangan ng Dark Association ay tulad mong talento. Pero ipinadala mo si Joe Long para nakawin ang kumpanya ng asawa ko. Tungkol sa bagay na yan, galit na galit ako. Maliit na bagay lang yan. Basta't gusto mong sumali sa amin, magkakamag-anak na tayo sa hinaharap. Maaari akong maglaan ng 10 bilyong piso para palakihin ang Joe Group at ang pamilyang Joe. Mahal, wag mong payagan siya. Pwede tayong mabuhay kahit wala ang Joe Group pero hindi natin maaaring ipagkanulo ang ating bansa. Naririnig mo ba yan? Hindi pumapayag ang asawa ko. Pare, lalaki ka. Paano ka makikinig sa isang babae? Pero sa tingin ko, tama ang asawa ko. Bilang isang tao, ang pagmamahal sa bayan ang pinakapangunahing moralidad. Pero hindi naman imposibleng pag-isipan. Maliban na lang kung payagan mo ang isang kondisyon. Anong kondisyon, pare? Sabihin mo. Asawa, hindi ka pwedeng pumayag. Kung papayag ka sa kanya, magkakalaban tayo. Pare, huwag mo siyang pansinin. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kung gayon, kailangan ko talagang maglagay ng kondisyon. Ako, ang Dark Council ay sabik sa mga talento. Basta't handa kang sumali, tatratuhin kita ng may pinakamalaking katapatan. Sige, pagkatapos ay utusan mo agad ang Dark Council na publiko at humingi ng tawad sa harap ng buong mundo. At pagkatapos ay magpakamatay ka sa harap ko. Sa oras na iyon, matutulungan kitang muling itayo ang Dark Council. Ngunit ang Dark Council sa panahong iyon ay iiral upang labanan ang kadiliman at wasakin ang kadiliman. Ano sa palagay mo ang kondisyon ko? Nagbibiro ka lang. Buisit ang talino mo? Nahalata mo talaga ang panlilinlang ko. Pero ano ang magagawa mo sa akin? Puta, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Kung gayon, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng paggulo sa Dark Council. Diyos ko, ano ba ang problema ninyo? Kayo ay isang grupo ng mga hangal na hayop. Makakahuli pa nga ako ng bala. Nagpatawag ka pa ng grupo para saksakin ako. Sa bagay, dati kang gumagawa ng mga skit, di ba? Nakakatawa.
Kahanga-hanga na kaya mong hulihin ang mga bala. Ang madilim na espada ng aking kudyake ay gawa sa diamante. Ito ay sobrang talim at kayang putulin ng bakal na parang putik. Kahit na magaling ka, gagawin kitang giniling. Sige, subukan mong saksakin ako at ipapakita ko sa iyo kung gaano ako katigas. Patayin mo siya. Wow, parang talagang hindi ako masusugatan. Kaya niyang tiisin ang lakas ng patalim. Ang lakas ng patalim. Bihira, isang bihirang henyo sa martial arts sa loob ng 100 taon. Meron kaming internal force. Tiyak na mapapatay namin siya. Baka naman binigyan din siya ng kapangyarihan ng system at anak din ng system tulad ko. Kung ganon, magiging isa siyang mapanganib na kalaban. Hindi ko sinasabing hindi ito matibay. Wala na bang iba sa inyong Fuso martial arts? Pagkatapos ng ilang dekada ng pagsusumikap, atalo ka sa isang galaw lang. Huwag kang magyabang. May sarili akong paraan para patayin ka. Ikaw! Kailan ka pa natutong magyabang? At ang awkward mo pa, sa akin mo ba natutunan yan? 30,000 taon na ang nakalipas, binaril ko ang araw kasama si Hoyi. Bumaril sa araw. Ano sa tingin mo sa pagyayabang ko? Ang dami mong sinasabi na walang kwenta. Patayin. Patayin. Puta, ang talas nito. May kahulugan ito. Huwag kang magtago, hindi ba't hindi ka nasasaktan? Tanggapin mo. Galitin mo ako. Pero sa kasamaang palad, hindi ko na magamit muli ang soul possession. Humina ang bilis ng reaksyon ng katawan pagkatapos ng possession. Hindi ko kayang harapin ang dalawang ito. Kung ganon, papakita ko sa iyo. Buisit, kaya ko to, Iron Fist. Sa likod mo. Anong ginawa mo sa akin? Wala, doktor ako. Binigyan kita ng ilang ineksyon? Wala akong ganoong kalakas na pinsala. Hindi ko magawa. Anong ginawa mo? Diyos ko, nakalimutan ko. Ay, nakalimutan kong nilason ko ang karayom. Ay, pasensya na talaga. Nakalimutan ko talaga at arsenic iyon, kaya mamamatay ka na. Haha, ang saya-saya ko. Ang lason mo. Ah, hindi. Tingnan mo, parang basura ang mga tauhan mo. Napatay lang sa ilang hampas. Paano ko ito gagawin? Paano kung... Ikaw na ang Ikaw ba talaga ang pinili ng sistema? Ang anak ng sistema. Ano ang ibig sabihin noon? Huwag kang magkunwari sa paghuli mo ng bala ng sniper ng isang kamay lang at hindi ka nasugatan ng patalim. Kaya naman sigurado akong ikaw ang pinili ng sistema. Sa tulong lang ng sistema kaya meron kang ganoong kakilakilabot na kapangyarihan. Kilala mo ba ang sistema? Oo, tama ka. Katulad mo ako, pareho tayong mga anak ng sistema at may mga kasanayan mula sa sistema. Anong ibig mong sabihin na tama ang hula ko? Hindi pa ako nahuhula. O baka naman napakalakas ng sistema mo na natuto ka pang sumagot ng maaga. Pero sa kasamaang palad, mali ka. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, baka naman anak mo ako. Dahil ikaw ang anak ng sistema, samantalang ako ang ama ng sistema. Tinatawag akong amo ng sistema. Kalokohan. Ang sistema ay parang tunay na Diyos. Paano mo na ituring na bastusin ang sistema? Hindi ka ba natatakot sa parusa at paghihiganti ng sistema? Mali ka nga. Ang sistema ko ay isang magandang dalaga. Gusto na gusto niya ako. Masunurin siya sa akin, hindi tulad mo. Dapat alipin ka lang ng sistema. Hindi ko kayang tiisin kang probinsyanong puro mura lang ang alam. Bakit hindi tayo mag-usap ng maayos? Tigilan na ang pagtatalo. Ano? Marami na akong pinatay sa mga tao mo. Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Para sa pamilya ng sistema, wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay sila. Ginagamit ko lang sila para makapaghari. Dahil pareho tayong may sistema, magkaisa na tayo. Magiging walang talo tayo, atin ang mundo. Bakit hindi? Hindi, mali ka. Ikaw ang anak ng sistema. Hindi ako, huwag kang manghula ng basta-basta. Imposibleng hindi ka tinatablan. Hindi ito antas na maaabot ng isang ordinaryong martial artist. Sino ang maniniwala sa iyo kung wala ang tulong ng sistema? Hindi ko sinabing wala akong sistema. Sinabi ko lang na hindi ako ang anak ng sistema. Kung gayon, ano ka? Ako ang master ng sistema. Anong master ng sistema? Tama.
o ang ama ng sistema. Kaya kung ikaw ang anak ng sistema, maaari mo akong tawaging tatay. Paano ka nangahas na insultuhin ako? Gusto mo ba talagang makipaglaban sa akin hanggang kamatayan at magkasamang mamatay? Ang mga magnanakaw ay sumasalakay. Kailangan nating puksain ito. Wala nang sasabihin, ipakita natin ang iyong lakas. Sige, hindi ako naniniwalang mas malakas ang sistema mo kaysa sa akin. Ang sistema ko ay nagbibigay sa akin ng gantimpala sa paggawa ng masasamang bagay. At sa ngayon, nakuha ko na ang 300 beses na mas mataas kaysa sa mga tao. Ano ang magagawa mo laban sa akin? 300 beses na mas mataas kaysa sa katalinuhan ng tao. Hindi mo ba narinig na may kasabihan sa aming doxia? Anong kasabihan? Ang katalinuhan ay madalas na sanhi ng pagkabigo. Ang karunungan ay dapat gamitin sa tamang paraan. Ginagamit mo ang sistema para gumawa ng masasamang bagay. Kaya ngayon tutulungan ako ng sistema ko na patayin ka? Mukhang hindi na ako kailangang maging magalang sa'yo. Isang kutsilyo na kayang putulin ang bakal tulad ng putik at ginto. Kahit nagawin ka ng sistemang hindi tinatablan, ngunit ang kutsilyo ko ay dalubhasa sa pagputol ng ginto at jade. Tingnan natin kung ano ang magagamit mo para lumaban. Subukan ko. Patay. Pagkontrol ng kaluluwa. Ano ang gusto mong gawin? Pasensya na tatay, ikaw ang master ng sistema. Ako ang anak ng sistema. Walang galang at walang pagmamahal sa magulang ako. Karapat dapat ako sa to. Kahit na malakas ang sistema, ito ay para tulungan ang mga tao na maging mas malakas. May sistema ka at naging anak ng sistema, hindi mo iniisip ang pagpapabuti ng lipunan ng tao at pag-unlad ng sibilisasyon. Sa halip, para sa sarili mong makasariling mga pagnanais, itinatag mo ang Dark Council, ginawa mong Global Darkness na gawa ng mga kasalanang napakasama. Lumapit ka, alam mo ang kasalanan mo? Alam mo ang kasalanan mo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakakilalang shrew sa Fusang, humiling ng tawad sa ama ng sistema at sa tamang landas. Ano ang nangyari sa akin? Bakit ako nagsaksak sa sarili? Anong klaseng evil spell ang ginawa mo? Sinabi ko, anak ka ng sistema at ako ang amo ng sistema. Hindi tayo magkapantay. Ang kakayahan mo ay parang palaka sa balon, nagmamagaling sa harap ng amo. At ang kakayahan ko ay wala kang alam. Hindi mo maaabot. Kaya, sige na. Magandang kutsilyo nga ito, pero sa kasamaang palad, napunta ito sa masamang kamay. Kaya nadumihan ito ng dugo ng inosente, kaya hindi mo ito pwedeng itago. Okay lang, ayos na ang lahat. Bakit may sistema ka? Siyempre, kung hindi, ano sa palagay mo? Kung paano ako naging superhero mula sa isang maliit na baka, higit pa kay Spider-Man, Iron Man, Batman, Wolverine. Kaya susunod, ililigtas mo ba ang mundo? Gusto ko talagang iligtas ang mundo, pero bago ko iligtas ang mundo, kailangan kong magligtas muna ng isang tao. Sino ang ililigtas? Siyempre, ikaw. Ililigtas ako mula sa... Tingnan mo, matanda ka na at napakaganda mo at isa kang babaeng CEO. Pero sa kasamaang palad, hindi ka pa kasal at single ka pa rin na hindi perpekto. Kaya, kailangan kitang pakasalan muna at magkaroon ng maraming anak sa iyo at tulungan kang magtayo ng tahanan at maging pamilya. Saka ako lalabas para iligtas ang mundo. Halika, hayaan mo akong iligtas ka sa pamamagitan ng pagmamahal ko. Hoy, huwag mong gawin ito. Nandito pa ang tatay ko. Sa totoo lang, kailangan ng konting pagpapasensya sa mga kabataan. Mauna na ako. Hoy mamang, kapag nagkaanak na kami ng asawa ko, tutulungan kitang gamutin ang mga paa mo. Gagalingin ko ito. Sige. Halika, aking babaeng CEO na Yelo. Ang dugo ng mga bayani sa katawan ko ay nagsimula ng mag-init. Hayaan mo akong iligtas ka sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang dami ng tao dito. Tara na sa taas. Sige, tara na sa taas.